This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is part of Ghost Worldwide. One of isang pinaka-renowned at sa mga pinakamagaling para sa akin dito sa Pilipinas na sound engineer. Nakagawa na ng different hit songs with Olga and Ghost Worldwide, yung mga grupo YB Neat and everyone else. Let's all welcome Ghost. Yo, shoutout sa inyo lahat, sa lahat na nanonood. Mag-subscribe kayo sa Dial 7. Shoutout sa lahat ng tropa ko nandito. Yes sir. Maraming salamat sa mga parang unexpected na guest na kuha ko or nakapunta dito sa Dial 7 si Ghost, kasi syempre malaking bagay sa amin na starting podcast na hindi naman tayo sobrang laki at nakadala tayo ng isang mga superstar na para sa akin, kasi one of the most relevant na artist ngayon, ng mga hawak mong artist o yung nakakatrabaho mong artist. Maraming salamat Ghost. Cheers tayo dyan. Yo. Huwag kayo mag-iinom pagbawal pa kayo. And again, maraming salamat sa Grey Matter for the place, sa venue natin. Crazy Meats for the food, and syempre Boss Christian for the alak na nakuha natin dyan. Maraming salamat Len, kung hanggang ngayon sa mga bandang season 2 na nga tayo, patapos na Kumbaga hanggang kung nanonood pa rin kayo up until now, maraming salamat. Madami pang parating. Sana from the Red Boys, yan yung mga gusto kong sana makalapag dito sa Dial 7. Kamusta si Ghost? Okay lang. Medyo busy kami ngayon. Marami talaga aming ginagawa. Ngayon, nakapokus lang ako ngayon sa bagong studio namin. Tapos, upgrade. Puro ganun lang ginagawa namin ngayon. Nagpaplano, lalabas ng mga bagong kanta. Marami kaming palabas ng mga bagong kanta. Sobrang dami namin nakaimbak na kanta. Congrats nga pala sa Di Pamigay. Yan, kakahit lang. Shoutout kay Kram, nandito siya ngayon sa buong Red Boys, buong Ghost Worldwide, kasama rin natin yan dito ngayon. Congrats nga pala doon. Ikaw yung nun, di ba? Nag-mix nun? Yeah, ako. Sinong kayo nung nabit yun? Kay Young Melvin. Shoutout kay Young Melvin. Shoutout sa'yo, tol. For the whole team, sa buong team ng Ghost Worldwide. Kamusta yung 10 million? Ang bilis nun 10 million? Wala, parang sanay na kami sa mga ganun Hindi naman, kasi parang di kami nag-expect ng mga ganun, kasi kami nagtitrip lang talaga kami. Mas maganda kasi yung tinitrip mo lang pero pag yung binubuhos mo lahat tapos hindi mo makukuha yung resulta, madi-disappoint ka talaga nun. Kaya mas maganda laruin yun lang talaga yung pagharap kaysa buhos mo lahat tapos sablay naman yung kakalabasan. Pero what if ganito Ghost binigay mo yung lahat tapos sabihin natin yung numbers hindi nag-number talaga ng in-expect nyo? Hindi, binibigay talaga namin lahat pero hindi namin iniisip na seryoso yung ginagawa namin. Talagang laro lang talaga. Trip lang. Kasi basta ganun yung paniniwala namin. Ganun yung sinasabi ko sa kanila na huwag natin seryosohin yan. Hindi naman talaga magandang income yung rap money sa Pinas Ito gawin lang natin to kasi gusto natin to. Nung nag-uumpisa pa naman tayo, hindi naman talaga natin ginagawa to para sa pera Talagang gusto lang natin to. Panatilihin lang natin yung apoy na ganun. Kahit na nagkakapera na tayo kahit pa paano. Madami akong nakitang artista na syempre sumikat, nagkaroon ng hit song, nagkaroon ng ganito. Pero some of them eventually fade away nag-fade away. Masasabi mo ba dapat kunwari you made the money from rap tapos kailangan mo ba gumawa ng business on the side para yun yung magsusustain sa'yo for the long run? Hindi, dapat. Kadalasan naman sa rapper, hustler sila, lagi nila sinasabi yung pera, ganun-ganyan, kailangan kuhain yung pera, kailangan makalisod. So basically, meron na silang isip ng pagiging businessman. Pero dapat, kapag nagkapera sila sa rap, dapat alam na nila na pag hindi na sila sikat, siguradong may pera pa rin sila, mayaman silang lalabas. Ganun lang. Kumbaga, stepping stone lang tong rap para makapagtayo tayo ng magandang business sa future. Diba? Ganun, parang magkapera tayo na mas malaki sa future. Parang ito yung trabaho natin ngayon. Para tayo nagsiman, para tayong nag-ipon talaga ng pera. Kumbaga, sa madaling salita, nag-aaral lang tayo ngayon. Pag-graduate natin, ay na talaga yung totoong
pera natin. Ganun. Meron ka bang business ngayon na balak o itatayo? Wala pa eh. Pagiging sound engineer lang talaga meron ako ngayon. Kung baga focus muna tayo sa on the now. Mm, Kasi tumatalab ngayon eh. Kung baga may pumapasok talagang money. Seryoso din talaga yung pera. Kung baga, pag ikukumpara ko siya sa normal na kinikita ako bilang nagpapabayad na sound engineer, tapos sa royalties, mas lamang talaga yung royalties. Talagang kaya niya i-sustain yung buhay na meron ako. Kaya niyang bayaran yung bills na meron ako. Kaya niyang bayaran yung kung ano man yung mga bayarin ko. Ganun. Nakikipagtrabaho ba si Ghost beyond Ghost Worldwide? Pwede naman. Depende kung may katrabaho silang ibang artist. Doon ako nakikipagtrabaho. Pero talaga, sinasabi ko sa kanila, exclusive lang ako sa inyo. Okay. Ganun lang. Ayoko may pagtrabaho sa iba kasi mas gusto ko yung totoong may totoong may relasyon kami, nagkaroon na kami ng magandang bonding. Ayoko ng plastikan na trabaho. Mas gusto ko yung ganun. Ang hirap din makipagtrabaho sa tao na hindi mo kilala eh. Alam mo, hindi porket sikat, hindi porket kung ano man na parang lumapit lang. Oy, gusto ko yung kung paano ka mag-mix, paano ka magtrabaho. Totoo yun. Medyo ilang eh. May ilang eh. I think you have to form a bond first kahit sa kanta eh. Sa mga artist natin dyan, parang bago ka makipag-collab sa isang tao, hindi porket sikat yan, hindi porket magaling yan, game agad ba? Masabi mo? Hindi ko siya ganun nakikita talaga sa ngayon eh. Parang mas gusto ko pa rin talaga yung pure na chemistry talaga, yung talaga may pinagsamahan kayo. Kung mapapansin niyo naman, lahat ng collab namin sa amin lang talaga umiikot eh. 'Di ba? Hindi kami nakikipag-collab basta-basta sa iba. Ngayon, pero matatap in naman talaga nila kami, iniisip lang nilang hindi. Pero talagang kung tutuusin, parang nagkakaroon lang din sila ng ego na ano eh. Tangina to mga to, may yabang to, hindi natin matapin to, pero hindi naman totoo yun eh. Dito nga ako ngayon sa ganun. Napakalaking bagay yun. Parang dito kami lahat, ganun, sinama ko pa sila. 'Di ba? Okay naman. Ganito ka, Ghost. Ako from someone outside sa circle nyo. Ang dating sa akin kasi, if yung point of view ko mga ano na to eh, mga hitmaker na to eh, mga nagna-number 1 na to, nakakuha na ng million views na ganito, medyo mailang din. Ako nailang ako, hindi dahil iniisip ko mayabang kayo or anything nailang lang ako kasi champions na kayo eh, nandun na kayo sa top eh. I don't think na, para sa akin medyo mahirap talaga mag-approach kasi baka snabin nyo kami. Pero nagulat ako na nung nag-usap kami ni Ghost sa chat, 'di ba? Parang sobrang humble na mga sinabi. Sabi niya, yung ito kung kaya ko pwede ko i-share na hayaan mo parang kahit ano tayo, kahit gin yung inumin natin, kahit ano yan, kumbaga down to earth lang, ghetto tayo dito, mga ganun yung bagsak. Nagulat ako doon, sabi, parang ibang tao to pala na in-expect ko. So, basically, tingin pala sa akin masama. Tingin ko sa'yo, hindi masama. May mga artist talaga na pag sikat na, may ego na. May ego na. Ayun nga, hindi talaga, sinasabi ko sa kanila palagi na hindi naman talaga tayo ganun eh. Hindi porket may pangalan na tayo, kahit papaano may pangalan, 'di ba? Kahit papaano may pera, hindi dapat ganun. Hindi tayo dapat pwedeng baguhin ng pera. At saka ng numbers. Kasi parehas lang din naman yun eh. Kumbaga, syempre baguhin lang natin ang konti yung lifestyle natin. Mas alagaan natin yung sarili natin, yung music natin, 'di ba? Pero wala pa rin nagbago. Tingin lang nila yun. Akala lang nila yun, ganun kami. Pero hindi totoo yun. Pumupunta pa nga kami sa event ng ibang artist, ibang rapper. Ito, pupunta pa sila sa isang event mamaya. Dumaan sila dito to give time for this. Parang sobrang laking bagay sa akin. Very humbling sa akin yun. And meron ka bang mga latest projects ngayon or upcoming na anything na mangyayari? Yeah, marami. Palabas yung kanta ni Real Scrum sa ni YB Nit, abangan niya yan. May title na ba? May title na? Anong title nun? Nidya, abangan yan. Maganda yan, malakas yun. This month? Yeah. Hindi. Baka bear mas yan. Okay. Malakas yun, sobrang malakas. Basta, pakinggan nyo na lang. Palabas yung kanta ni Baby Blood, sa ni CKYG. Palabas yung mga kanta ni Nateman. Maraming kanta si Nateman na palabas, abangan nyo. Kayo bang i-share sa amin kung paano nyo pinipili yung kanta? Sabi mo, ang dami yung kanta eh. Kayo i-share sa amin kung paano ito yung gusto ko ilabas ng ganito, ito yung gusto ko ilabas ng ganito. Ganito kasi ginagawa namin eh. Pre-game na to Nag-record kami ng maraming kanta. Ngayon, yung maraming kanta na yan, example, may 10 dyan. Pipili kami dyan kung ano ilalabas namin sa napapanahon na to. Ganun yung ginagawa namin. Pero hindi kami yung, ito, malakas to ngayon, malakas to. Ganun ilalabas agad. Hindi kami ganun. Lagi kaming may bala. Lagi ko sinasabi kan sa kanila, pare-parehas lang tayo nasa marathon. Hindi lahat, ito sa labas ng bilog natin, matik yan. Kalaban natin sa marathon yan. Pero, friendly competition, hindi kaaway. Yan sinasabi ko sa kanila.
Kaya ang ginagawa namin, pumipili kami palagi, tapos nilalabas namin. Yung ngayon, pag hindi nag-hit, okay lang, labas pa tayo ng iba, marami pa tayong bala eh. Ganon kami magplano. O ngayon nalaman nyo na. Mag-thank you Alam kayo, nyo na kung paano Ghost. gagawin nyo. And laking bagay niya na kasi dinaanan mo na para sa kanila. Especially sa mga nanonood na bago, di ba? Bakit pala yung 10 kanta, ayaw nyo nalang i-album? Or ayaw nyo i-mixtape? Or ayaw nyo ilabas sabay-sabay? Yun nga yun, parang dito kasi sa bansa natin parang di pa masyadong kinakagat yung di pa matanggap yung album. Parang gano'n, parang mahina pa yung tao sa gano'n. Gets mo ba? Pero yun nga, hindi ka makukonsider na rapper kapag wala kang album. Hindi ka makukonsider na artist kapag wala kang album. Yun talaga siya para sa akin. May mga may mga rapper na single rapper, yung mga single lang nalalabas. Example niyan sina Al James, 'di ba? Parang I think Al James wala pang album na nalalabas since then. Maliban sa Barrio Verde yata area. Tapos may mga artist din na parang nag-album talaga. Like, kung kakalabas lang kay Sika. Sorry hindi naman ganun yung ibig sabihin na hindi ko makukonsider na artist kapag wala kang album. Pero siguro hindi lang talaga gumagana dito hindi lang masyadong gumagana dito sa atin yung album talaga. Kasi medyo mabagal yung pick up ng medyo mabagal talaga yung pick up ng mga tao sa Pilipinas eh. Di kagaya sa ibang bansa, di ba? Uy, mag-alabas ng album si ganito. Dito kasi parang ang dating dito. Wala akong pakialam sa'yo kung ano lang yung napakinggan ko sa iba, yun ang pakinggan ko. At saka feeling ko yung attention span ng mga tao ngayon ang bilis na eh. As in, kunwari pinaghirapan natin na kanta na nagawa. Isang scroll na lang nila yan eh. Alam mo, naglabas ng kanta si ganito, scroll, tapos hindi ko nagustuhan. Tapos pag nag-hype na, tsaka lang magsisilapitan lahat eh. Ay, napakinggan ko na yan dati pa. Alam mo yan? Ganun yung trend ng mga tao ngayon na feeling ko Ghost, paunahan sa kung anong magiging sikat. Gusto nila yon, gusto nila mauna. Parang ganun din yung nakikita ko. Ganun talaga, hype lang. Pero syempre hanggang kailan ka hype. Diba? Ayun nga yung like kong sinasabi sa kanila, dito pataasan ng lipad, patagalan ng lipad. And Ghost Worldwide has been in the game for about 3 years? 3 years? 4 years? 3 years. And continuous pa rin. Isipin mo, nasa number 1 pa rin. I think nakita ko sa Spotify, parang Real Scrum is number 10, number 9 sa most streamed Spotify artist. Tama ba? And continuous yun. Isa yung kakalabas ng single yun, maglalabas pa si na YB, maglalabas pa si na Nateman. Again, pupunta na naman sa trending yan. Depende. Hindi kami masyadong umaasa na gano'n na pupunta sa trending. Basta gusto lang namin talaga maglabas. Hindi kami nag-expect ng ganyan. Mag-trending to na number 1. Hindi kami nag-expect ng gano'n. Kasi pag nakampante ka na, pag komportable ka na, ibig sabihin na nasa comfort zone ka na. Lagi kong sinasabi, tingnan natin palagi na marami tayong kalaban. Huwag tayong ganun mag-isip. Huwag natin maliitin lahat ng mga kasabayan natin. Yan yung sinasabi ko sa kanila palagi. And it's making timeless music eh. Alam mo yun, yung parang sa sound tripin pa next year, sa sound tripin pa 2 years from now. I think yung mga kanta na nagagawa nyo up until now, sabi mo 3 years ago na 4 years ago na yung kanta, up until now, sina-sound trip pa rin, di ba? Iba yung trendy music eh, yung uso lang isang buwan. Oo, ganun. May mga ganun talaga eh. Ganun talaga. May viral video si Ghost kasama si Bugoy. Sabi, ano masasabi mo sa mga rapper ngayon? Ngayon, tatanong ko sa iyo ngayon, ano masasabi mo sa mga rapper ngayon? Okay naman, masipag lahat. Masipag lahat ng mga nakikita ko, lahat ng kasabayan namin sa henerasyon na to, lahat masipag. Masaya ako, ganun tayo, ganun nangyayari sa atin, lahat masipag. Ito na yung pinakamagandang generation para sa akin, lahat masipag, walang tamad, labas ng labas, di ba? Siyempre, ganun naman talaga eh, suntok lang ng suntok. Makaka-knockout ka rin, malay mo. Pero kung kasabayan mo talaga kami, hindi ko lang alam. Joke lang. Joke lang. Hindi ganun. Biro lang yun. Ganun talaga. Panapanahon lang yan. Ayun yung totoo. Iba yung sagot mo before dun sa video na yan. Parang lahat, parang tama ba? Or iba na yung mindset mo ngayon? Pwede rin ganun eh. Biro lang yun kasi hindi ko naman alam na lalabas yun eh. Kumbaga nagbibiroan lang kami nun. Hindi ganun. Hindi natin sila minamalit. Lahat ang gagaling. Ang gagaling ng mga artists ngayon. Mga possible. Mga nandyan na talaga sa mga mainstay. At saka meron na tayong Billboard PH, isipin mo, laking bagay nun. Dati wala tayong ganon. Ngayon nakikita nyo yung sarili nyo nandun sa Billboard PH. Ano, kamusta yung feeling? Okay lang, normal pa rin. Di naman kasi sinasabi ko sa kanila, huwag tayong masyadong ma-hype dyan sa mga ganyan. Huwag natin tignan yung mga ang tawag dito, yung mga magazine ba yan? Mga magazine ba yun, mga ganon. O parang online siya na sa ibang bansa kasi usong-uso talaga O parang media. Kasi syempre, bandang uli, talagang sarili natin yung katulong natin eh. 'Di ba? O paano pala kung di ka sikat?
ipopost ka ba ng mga sikat na mga media na yan? Di ba? Hindi naman. Siyempre malamang kailangan sikat ka. Kung ngayon, wag na lang natin tingnan na ganun tayo. Di ba? Na hindi palagi na nakasuporta sa atin yung mga ganung klaseng media. Di ba? Kung ma-post tayo, salamat. Pag hindi, okay lang din. Parang ganun ko lang siya tignan. Nakakasama niyo ba si Bugoy lately? Sa totoo lang, syempre, ako, shoutout kay Bugoy Noykoy, shoutout kay Pudong. Siya talaga yung naging mentor ko. Sila talaga yung naging mentor ko, yung 2 joints. As in, yung nagsistart ka pa lang ba or nung medyo may name na? Nag-start pa lang ako, sila na talaga. Lately ba na, paano pag si Bugoy nagsabi na, oy, gusto ko mag-mix ka para sa akin or para magtrabaho tayo? Okay lang, nagtrabaho nga kami sa mixtape niya, yung training mixtape eh. Training mixtape, which is why binit Bugoy. Yeah. If you haven't streamed the mixtape yet, nandito papap natin yan dito. Gagi na na billboard yan. Kaka-post lang nung umaga, nung nakita ko yung sinashare or nakikita ko sa mga story, nasa billboard na sila. Congrats sa mga Salamat. Isipin mo dati ang mga artista lang ang nabibillboard. Ngayon, nabibillboard na iba't ibang klaseng artist thanks to Spotify. Sika, nakita ko para may billboard na rin Ganun lang ginawa ng Sika, shoutout kay Sika. Ano masasabi mo doon? Saan nangyari na yun? I think it was not Sarili niya. was not sponsored by anyone. Maganda yung ginawa niya. Ayun yung totoong billboard. 'Di ba? Puta, wala tayong sa iba. Ay, napagawa ko sarili ko. Ano, 'di ba? Nakausap ko siya before kasi nag-listening party kami bago ilabas yung album. Sabi niya sa akin, Nebs, gustong-gusto ko na ilabas to, tapos yung billboard, na-excite daw siya. Tinanong ko siya parang how much did you spend on that? Or ano yung pwesto? I think quarter a million or more, mga ganong area. Pero sabi ko, sino nagbigay or sino nag-abot ng pera para malagay yun? Sabi niya, hindi ako to. Like, hindi ba sobrang laki niyan? Tinanong ko siya, straight up, hindi ba sobrang laki niyan? Kaya daw bawiin yan kasi may tiwala raw siya sa sarili niya. Yun naman talaga yung pinaka-importante. Kumbaga, ginawa mo na ito tapos panghihinaan ka pa. Paano kung ito na lang meron ka? Harap na lang, 'di ba? Kahit hindi naman sinasabi ko sa kanila tiwala lang sa sarili, 'di ba? Nakaka-pull nga tayo kahit paano eh. Magaling yung mindset niya. Gusto ko yung ganun. Tiwala sa sarili. Nakatrabaho na ba kayo kasama ang GHR? Di pa kami nagkakatrabaho eh. Wala pa sa ngayon. Ito, we're gonna start from sa mga pinakauna na start. Kumbaga, babalikan natin everything. And sino ba si Ghost simula pa nung una? Yung wala pa to lahat. What made you fall in love with everything? Kumbaga, ano ba yung ginagawa mo before? Bago siya naging si Ghost? Siyempre, hindi naman ako katulad ng ibang katulad ng nasa scene na proud sila kung ano sila dati. Kung ano sila sa streets, di ako katulad ng ganun. Di ako ganun na katulad ng iba na proud sila na ganito ako, may ganyan ako. May ako, ganun ganyan. Pero syempre, siguro same lang kami ng pinagdaanan. Hindi ko na sasabihin kung sino mas malupit. Baka sila na, okay lang sila na. Basta mahalaga, naalisan ko yung mga dati kong ginagawa. Napunta ako dito sa music. Yung sabihin natin more younger area na parang yung parents mo ba pinakinggan ka, may pinakinggan ka ba before? Ba't ka nahilig sa hip hop? Yung pinsan ko. How young was Ghost at that time? Grade 1 ako nun, grade 1. Very young pa yun Ginagamit pa namin nung cassette tape. Bata pa si Ghost, no? Parang very young pa. 28 I think na ako ngayon. 28. Kasi nabanggit niya nga sa akin na kaklase niya ito fun fact lang, kaklase niya si Wayan. Hindi. Alam ko magkaklase kami ng kinder. Basta simula kinder hanggang high school, isa kami ng school. Magkakilala talaga kami nun. Oo. And nakatira ka pa sa Bangkal nun? Hindi, sa PU ako siya. Bangkal siya, PU ako. Ganon yan. Bangkal siya, PU ako yan. Grade 1 grade 1. Hanggang high school. Saan ka nakatira nun at that time? PU nga? Sa PU. Magandang area na yun? Hindi, yung sa amin squatter yung sa amin Na-demolish na ngayon yan. Na-demolish na ngayon. Kumbaga at that time na na-demolish, kailangan nyo talaga mag-evacuate nun. Oo. Hirap din ng area na yun Grade 1, paano ka nahilig sa music? As in, masasabi mong nahilig kahit anong music, kahit anong genre? Rap talaga, rap. Okay. Rap talaga, gusto ko rap talaga. Alam ko talaga, nung nagkaisip pa lang ako, alam ko na talaga na hip-hop talaga gusto ko. Kasi yung nakikita ko yung mga pinsan ko, nakikita ko yung mga OG sa amin, nakikita ko silang aangas talaga nila. Talaga mga legit na Y2K, yung mga unang Y2K talaga. Mga unang rapper, mga ganun. Mga unang rapper sa lugar namin, ganyan. Yun. Ngayon yung pinsan ko, nag-rap siya, sumasali siya sa mga, yung kuya ko. Yo, shout out sa'yo, kuya. Sumasali siya sa mga
rap contest, ganyan, sinasama niya ako, nagkakaroon, basta batang-bata pa ako noon, pinupormahan niya ako. Yan. Meron kami isang pinsan na taga Cavite, parang ano siya, parang mayaman yung, may kaya yung pamilya niya. Ngayon, siya yung nagpapairam sa amin ng mga gamit, ng mga sosote namin. And you were grade school at that time, ha? O, grade 1 ako noon, grade 1. Gano'n. Tapos nakakapunta ka na sa mga event na... Kasi syempre hip-hop parang talaga. magkapatid kami, paggabi nagkakagulo, laging parang bit-bit nila ako, sakit sa ulo ako. Pag nagkakagulo bang, ako yung unang inaano nila. Naramdaman mo na talaga yung ganitong buhay before, syempre yung mga bata ngayon parang... Pag lumaki ka naman talaga sa mga iskinita, talaga sa trenches, talagang wala ka naman choice eh. Tangina, kasalanan mo na lang din kapag naging hindi ka katulad nila eh. 'Di ba? Talagang pag naging ganun yung nature mo, wala kang magagawa, ganun ka talaga lalaki. Sino yung pinaka first artist na narinig mo na nung basa mo grade 1, 'di ba? Kahit international parang nagpasabi sa iyo na gusto ko rin mag-rap kasi Si sabi Bawaw Bawaw nga. Si Bawaw talaga. Oo. Si Bawaw. May mga iba pa na Nung medyo may isip na ako, mga grade 6 na ako, si Lil Wayne na talaga pinakikinggan ko. Oo, lakas nan. Yun ba yung Amelie era or Parang mga ganun. mga lollipop na tayo, Mrs. Officers, Parang mga ganun. Kasi napanood ko yung podcast ni Ghost before, sabi mo nagra-rap ka. Kumbaga ang first gusto mo talagang gawin is mag-rap. Mag-rap talaga. Wala eh. Ganun talaga eh. Parang bibigay talaga sa atin ng universe kung anong purpose talaga natin eh. Na-enjoy mo naman yon yung career mo na yon, kahit short term or long term na career mo na yon na nag-rap ka? Feeling ko nga nun, parang pasikat na ako nun, kaso napaka-act up lang talaga ako nun eh. Parang ganun, parang yun. Basta, may mga hindi maganda nangyari nun. Tapos yun, napatigil ako sa pag-rap. Ngayon, during pandemic, gusto ko talaga mag-rap. Wala akong mapag-recordan. Nag-aaral ako mag-mix. Hindi ko naman alam na dito ako dadalhin ng pag-mix ko eh. Balikan natin yung Ghost grade 6, dinadala-dala ka na sa mga event na nakikita mo na yung life. Kasi isipin mo, grade 6, ang uso niyan, bande. Di ba? Sa mga local, saan ka pumupunta nun na area or sinong mga nakikita mo na mga local artists na tiningala mo or nagandahan ka talaga sa gawa nila? Ang pinakasikat lang talaga noon ng mga panahon na si Ron. Sa amin banda sa amin si Ron Tag lang talaga. Ron Tag lang talaga. Parang siya yung sikat ng mga panahon na yun. Saka sila Dikoy, ganyan. Sila Crazy Kyle. Yun, sila Mike Cosa, yun yung mga panahon na sikat talaga sila. Nung pumutok yung flip top, kasi I think one of the most na nagpa-influence talaga sa buong hip-hop sa Pilipinas is battle rap yung flip top, di ba? Ang dami nang pumasok yan, kahit ako masasabi ko na hilig ko nung bata pa ako, high school. Nandun ka ba nun or na-intriga ka ba dun? Hindi ako na masyado na-intriga dun kasi parang gusto ko lang maging crowd talaga ng flip top ng mga panahon na yun. Pero hindi ko siya inaral na, oy, putang ina mo, nanay mo, kakatutin ko, ganun. Hindi ko siya naging forte na aralin yan. Pero nahilig ka sa kanya? Nahilig ka sa kanya? Nood. Siyempre, yung trending siya, di ba? Wala kang magagawa eh. Matatawa ka talaga kahit anong gawin mo eh. Aasa rin si Saito ni Looney. Sino bang hindi matatawa doon, di ba? Di ba? Ang lakas din ng impact talaga ng flip top sa hip-hop. Ang daming binor na rapper niyan, masasabi ko. Ikaw, nung grade 6 ka, nakapagre-record ka na ba ng kanta nun? Hindi pa. Puro sulat lang talaga. Tapos yung beat is YouTube lang talaga. As in, hindi pala siya YouTube. Binibili namin siya ng tropa ko. May ganun na. Oh, CD pa siya, CD pa siya. Wala, hindi ko masyadong yung computer nun. Pero may computer na nun, pero hindi pa masyadong putok na yung mga YouTube beat. Bibili ka talaga sa bangketa ng beat na nasa CD. Technically, illegal beats pa rin yun eh. Download lang nila yun eh. Pare-parehas lang yun. Oo. Hindi pa masyadong matalino yung mga tao na sa YouTube ko maganap. Parang hindi pa masyadong yung YouTube. Bili ka dyan sa Makati Square, bili ka dyan sa kung saan man. Ganun pa siya nun. Tapos paano mo kinontinue yung career mo sa pag-rap doon? Or sa music scene? Naiba kasi ako ng mundo eh. Oo. Nung first year ako, naiba ako ng mundo eh. High school? Oo, nung high school ako. Naiba ako ng mundo, doon ako napahinto sa pag-rap. Napunta ako sa ibang mundo, basta yun. Siyempre, dala ng pangangailangan. Napunta tayo sa ibang mundo na siyempre, hindi naman natin alam na tutuloy pala tayo sa ganun. Pero masaya ako na naiwasan ko yun. Broke days talaga to. Broke days talaga. Pero siyempre, binata ka. Di ba? Binata ka, wala kang pangkain, ano pakiramdam. Parents mo naging supportive ba sa'yo sa karera mo na yan? Oo, talaga. Yung sa music ka, talaga, music ka? Talagang naging supportive. Moral support. Nag-provide din talaga? Nag-provide nung bata? Hindi, wala naman din kami pera eh. Moral support lang talaga. Sabihin natin, pumasok ka dito sa ganitong mundo, yung sabi mo ay napasok mo, malamang nakahawak ka ng pera eh. Nakahawak ka ng pera. Naging wise ka ba dun sa pera na yon? Masasabi kong oo.
Sabi ko nga kasi nakaalis ako ng maayos eh. Mm-mm. Naiwasan ko siya na maayos. Yung game Nakaipon ako. yung ganun. game na yan, kung ano man yung game na yon, bago ka pumasok sa pag ano tawag dito, pag i-engineer, matagal din. Kumbaga, Matagal din talaga. Oo. Nainganyo lang ako mag-rap simula nung narinig ko yung 4:20 AM. Tangina, pwede pala mag-rap ng ganito eh. Pwede pala mag-rap. Hindi, kay Bugoy na Koy. Ay, okay. Pwede pala mag-rap ng ganito eh. Tangina, proud ka na hustler ka eh. Yun. Yun pa yung Ano times na na yung ganun yung mga topic ni Bugoy eh, no? Oo, Iba na kasi, ano medyo nga. iba na ngayon eh. Yung, abang pinakinggan ko yung mga lumang kanta ni Bugoy dati ng mga panahon na yun puta parang lalo ako naging bowling. Tangina, okay pala to eh. Lalabas ka ng bahay, puta soundtrack mo si Bugoy na Koy, mag-aas din ka. Sa mga panahon na yun, puta ka na, kaloko, basta maraming binagong buhay yung kanta ni Bugoy na Koy ng mga panahon na yun. Naniniwala ako, maraming mga tulak na sobrang big time na ngayon dahil sa kanta ni Bugoy na Koy dati. Oo. Iba rin eh, no? Iba talaga ang dami, madami na akong na-podcast dito and madaming ang galing kay Bugoy. Madami ang na-inspire kay Bugoy, which is hindi maintindihan ng mga newer kasi ang nakikita na lang nila kay Bugoy parang ay controversial, ay madaming asawa, ay medyo mayabang sa internet, may mga ganun eh. Yun yung mga hindi alam yung kung ano talaga siya saan nanggaling eh. Can you share something more about na kung Mayabang lang naman tingin nyo kay Bugoy na Koy kasi syempre, ayaw nyo pakinggan yung sinasabi niya. Hindi naman lahat pupulutin nyo talaga eh. Diba? Pag pulutin yung ayaw mo, ganun lang kadali yun eh. Gusto mo pulutin mo. And iba na yung music ni Bugoy ngayon compared before eh. Kumbaga yung before was the hustling Bugoy eh. Yung alam mo yung I have to make money, kailangan ko gawin to. Ngayon champion music na eh. Alam mo na, mga champion na sila, nandun na sila sa taas eh. Which is, ang ibang makaka-relate, kung paano nyo tingnan eh, mayabang ba siya or nakaka-inspire siya? Pwede mo take na parang, ay ba't ganyan siya mag-rap? Parang puro pagmamayabang. Tapos parang isa pwede nila i-take na gusto ko maging kagaya niya. Tanungin kita, sila Tupac ba? Nakikita mo sila na humble? I think sa rap game, kailangan mo talaga maging mayabang eh. Yun. Kailangan mo mag-spit ng, kahit sabihin mo ako ang pinakamagaling, kailangan mo sabihin yun eh. Normal sa rapper yung maging mayabang. Normal yun. Normal na magyabang ka na, mag-flex ka ng ganito ka. Rapper ka nga, sa ibang bansa nga, di ba niyayabang nila? Yung mga, mga chain nila na mamahalin, di ba? Yung mga babae na inano nila, binayabang nila. Yung mga relo nila mamahalin, mga kotse nila mamahalin, di ba? Kumbaga dito lang sa atin talaga, gusto nila, political din talaga yung mga kanta, yung makabayan, yung iba. Pero syempre, habang tumatagal, tinatanggap na ng tao kung ano yung music ng hip-hop ngayon. Nag-evolve na talaga siya. Dati, isipin mo, di ba, puro love song. May era na puro love song. May mga tungkol sa mga kabit. May mga ito, evolve siya. Naging drill pa nga eh. Tapos parang bumalik eh. Naging love song ulit eh. Parang sobrang benta talaga ng love song sa people. Especially in the Philippines. Cause relatable eh. Sinasadya nyo bang gumawa ng relatable na kanta para makain ng tao? Hindi. Kasi ito yung paniniwala kasi namin eh. Karamihan kasi sa rapper, mas gusto nila yung bagay na hindi nila naawakan. Mas gusto nila yung nararamdaman nila. Ano ba yung nararamdaman nila? Yung sigawan ng crowd. Diba? Yung fame. Ayun lang yung mas gusto nila. Ang sinasabi ko sa mga rapper sa amin, gumawa tayo ng kanta para sa isang tao. Kasi doon pumipera yung mga sikat na rapper ngayon. Diba? Ano yung mas gusto namin sa madaling salita? Pera lang talaga. Pero syempre, mahal namin yung listener. Mahal namin kayong lahat. Pero syempre, lahat naman tayo galing sa trenches, di ba? Gusto natin umalis doon. Anong kailangan nating unang kunin para makalis tayo doon? Pera, di ba? Sobrang importante ng pera para makagalaw tayo. You feed your friends, you feed your family. Makagalaw tayo ng, sabi mo nga, makaalis sa trenches. Yun ang importante. Pero anong masasabi mo sa ganito, Ghosta? May mga rapper na syempre mayaman na. Parang gusto ko pumasok dito sa eksena na to kasi magiging famous ako. I already have the money. Gusto ko lang maging sikat. Parang testing na lang, bibili sila ng pinakamagandang gamit. Anong masasabi mo sa mga ganong kasing artist? And no offense po to kumbaga question lang po to. Opinion. Ang inapalakpak ako dun. Yun talaga yung buhay. Yun yung buhay talaga ng rapper. Yun talaga yung mga gusto natin buhay. Bibili ka mamahaling relo. Bibili ka mamahaling kotse. Tangina. Yun lahat ng dahilan ng mga pinaggagawa natin ngayon eh. Diba? Bumili talaga ng mga ganun. Sino pa ba ibang gumawa ng mga ganun? Bukod kila Flo G, kila Skastakli, diba? Wala, sila pa lang talaga. Kaya tangina, pag may nag-hate na ibang rapper dun sa kanila, tangina, bullshit ka, hindi ka rapper talaga kasi hindi mo nakikita na ayun dapat yung gawin natin sa future. Ang goal is
yumaman technically. Oo, ganun, maging mayaman. What if may mga purist na hindi, dapat mahal natin yung hip-hop, dapat ganito, ganyan. Kahit sabihin mo mahal mo yung hip-hop, kapag nagka-numbers ka, kapag nagkapangalan ka, mapupunta ka talaga sa business side. Ayun yung pinaka-totoo. Ngayon, ito example ganito gumagawa ako ng mga kanta na political, mahal ko yung hip-hop, mahal ko yung kultura. Nagka-numbers na ako. Ngayon sinabi mo sa akin, ganito yung kinita ng ng kanta mo. Siyempre, pero yun, nagigipit ako. Imposible hindi ako magkaroon ng interest doon. Diba? Karamihan sa mga nabalitaan ko, mga gumagawa ng ganung kanta na mga political type shit, mga poverty, mga makabayan, ganyan. Nagkakaroon pa rin sila ng interest sa pera bandang huli. Kasi kailangan natin lahat yun Yun lang naman ang most... Tayo magpa-hypocrite, kailangan talaga natin ng pera. Ngayon, swerte lang talaga yung ibang ganun na tumatagos talaga yung mga ganung kanta nila at pinagkakakitaan nila. Diba? Ngayon, syempre, yung mga listener nun, karamihan naman talaga sa mga listener nun, mga taxpayer. Sa ganun na lang dinadaan yung mga problema nila sa buhay para, puta, okay to. Ganun, ganito yung kailangan natin ng mabago yung gobyerno, ganun type shit. Sinasadya nyo ba lagi na magkaroon ng hit song? Na, alam mo yun, na parang gusto ko medyo ganito yung topic or medyo pag ganito yung punta ng music natin para ma-consume siya ng crowd na mas madali? Hindi. Wala talaga Wala kaming ni-expect na ganun na mag-hit yan, ganyan. Wala. Talagang lahat talaga normal lang. Trabaho lang to, kailangan lang natin maglabas para hindi tayo mawawala sa algorithm. Ganun lang. Hindi namin siya tinitingnan na ganun na, uy, hit song. Kasi pag sumagot ako ng ganun na, sinasadya namin, mayabang yung tunog nun, diba? Ayoko maging ganun. Pero hindi totoo yun na sinasadya namin. Talagang nagkakataon lang na nag-hit, diba? What if ganito may sobrang dami mong hawak na sikat na artist. Naglabas ng kanta, pinaghirapan, ginawa ng music video, ginastusan lahat-lahat, tapos yung numbers didn't number. Alam mo yun na parang sabihin natin ang expected, or syempre nag-expect naman tayo talaga ng numbers pag pinaghirapan natin Sabihin natin na sa utak niya 1 million, kahit 1 million, tapos parang pumalo lang siya ng 50K, 100K. Anong nararamdaman mo nun? Wala talagang ganun. Kasi syempre kapag ginawa mo yan talaga ng trip lang, hanggang sa music video, hanggang matapos yung music video, hanggang paglabas niyan, hindi ka talaga dapat nag-expect ng ganun. Hindi talaga kami nag-umpisa ng ganun na nag-expect. Talagang wala talaga kami pakialam kung anong kakalabasan yan. Maniwala ka sa hindi. Si Bobby Binit, maglalabas siya ng kanta, gusto niya kinabukasan, mimix ko agad, tapos agad. Gusto niya ganun. Fast pace. Oo, mabilisan. Lagi kami nagtatalo niyan. Ayoko ng ganyan, gusto ko, pinag-aandaan, ganyan. Lagi kami. Lahat naman sila Lagi kami nagtatalo pag yung lalabas na. Ganun. Wala kaming pinaplano na magito, ganyan. Basta makalabas. Basta makalabas lang. And makashare nung music nila sa mga tao. Kasi may nag-aabang sa inyo, automatic na may nag-aabang na sa'yo. Kahit bigyan ang 50,000 ng 100,000, pag nilagay mo yan sa isang sa isang kwarto, di ba? Parang World Trade Center level na yan. Hindi kami nag-expect ng ganun, yung mag-hit ng ganyan, wala. Pinag-aawayan pa nga namin kapag ayoko muna ilabas kasi hindi pa ako tapos mag-mix. Hindi, gusto nila ito lalabas. Kaya gusto ko maglabas ngayon. Lahat ng labas nila, kagustuhan lang talaga nila yun. Dahil lang gusto nila maglabas. Hindi yun dahil gusto nila dahil mag-hit yun. Walang ganun. Wala kaming ganung mindset. May tawag doon Trip lang kami. Roll out yung tawag doon Parang sabihin natin na gawa na yung kanta. Tapos na tong kanta na to. Tapos na. Parang kailangan nila gawa ng teaser. Kailangan nila i-post ng ganito. We're gonna have a new music next week. May mga ganun din ba kayo? Parang iisipin nyo na matindi kung bago ilabas talaga? Hindi talaga Wala talaga. As in wala. Lahat freestyle. Ganun kami. Parang, tangina, basta-basta. Pero syempre, the way na ginagawa yung kanta, pinag-aandaan yun, syempre, listener yung makikinig. Alangan naman, ikaw, kakain ka sa mamahaling restaurant, sa sikat na chef, diba? Tangina, iain sa'yo, ang title, freestyle. Pangit naman yun, diba? Siyempre maganda yung sinarapan namin yung luto dyan, pinag-isipan namin mabuti kung ano yung ilalagay namin yung ingredients dyan. Ganon namin siya hinahain lahat ng mga kantang ginagawa namin. Minsan may ganito Ghost tapos na yung kanta, pero ayaw mo i-release muna. Kasi gusto ko papakinggan Gusto ko papakinggan anong adlib magagawa ko, anong mix na kailangan kong gawin. Sila ganun. Pero ako sa mix, wala naman yung problema doon. Kasi syempre, ayun nga usapan namin kapag ilalabas na, 1 linggo bago ilabas, gusto ko muna i-mix muna na mas maayos. Syempre, output ko yun. Hindi naman sila yung mag-mix doon, di ba? Pinapakinggan mo ba yan ng paulit-ulit talaga? Next day? Hindi. Hindi na? Hindi. Pag tinatamad ako, tinatagalan ko talaga. Ganun ginagawa ko. Wala akong
mababattle sila sa akin, yan, pamiso ko ng konto ko yan, lalabas ka na yun sa ganito, ganyan. May ginagawa pa ako, wag magulo. Ano bang ginagawa ni Ghost ngayon? Anong ginagawa ni Ghost? If you want to share yung ano mo, tawag doon yung pattern mo. Studio by gym, ganyan. Studio by gym. Healthy rin healthy lifestyle. Healthy lifestyle talaga lahat. Kasi syempre, pag di ko pinakita sa kanila na ganun ako, pinapakita ko sa kanila na wala kang paalam sa sarili ko, syempre, anong gagawin nila? Importante ang image, Ang image, kumbaga, makikita mo yan sa pictures, makikita mo yan sa mga kung saan-saan, mga publications. Syempre, gusto mo naman you would look good, di ba? So, gaano ba ka-importante ang image mo? Like the chains, yung mga ganong mga bagay. Gaano ka-importante sa mga artist yun at saka rapper? Mga kotse, mga shades, mga bling-bling na ginto. Pag rapper ka, tapos simple ka lang bilang rapper, okay lang din naman yun. Pero, syempre, ano bang image ng rapper talaga, 'di ba? Ano bang totoong image ng rapper, 'di ba? Syempre, drip, bling-bling, magandang kotse, madaming pera, magandang bahay, 'di ba? Yun lang. Pero syempre, pag yung simpleng rapper ka lang din, okay lang talaga yun, okay lang yun, walang problema doon. Di ko inaano yung mga normal, yung mga simpleng rapper lang. Wala akong wala akong problema doon. Pero syempre, tignan lang natin yung totoong kultura ng mga black, 'di ba? Na ganun talaga sila bilang rapper. May nagbanggit nun sa akin before I think kung artist ka, you have to stand out Sa Siyempre, buhok, sa tato, kahit magpatato ka sa mukha, magpatato ka sa katawan. I think si Heb Abi nakita ko yan bago siya pumutok. May event kami 2020 to 2021. Ngayon siguro parang nagkaroon na ng mata. Nagpa-full na siya, 'di ba? Nagpatato na ng kompleto kasi yun yung image niya ngayon Yun yung image na gusto niya i-portray Bagong karakter niya. Kahit ikaw, masabi ko Ghost na parang dati ba matagal na madami ka ng tattoo sa leeg or Parang yun yung 15 pa lang ako kasi second year ako minto 15 pa lang ako. May tattoo na ako sa leeg. Balagbag yun. Di nagulat yung mga klase mo Hindi. Nakikout ako Okay. Kasi nakikout ako, 3 buwan ako hindi pumasok Ayun, syempre gusto ko ulit pumasok. Kinikaut ako ng teacher ko, binuli ako. Ganyan. May chance pa ba na parang kasi may pag-aaral pa rin ng ang mixing and music wise, producing ganyan. Gusto mo ba mag-aaral ng mga ganun sa mga totoong establishment? Oo, gusto ko talaga yun. Gusto ko talaga yun. Yun talaga yung gusto ko. Syempre nakikita lang mo lang naman na ganito ako na parang iba yung itsura ko. Hindi ako mukhang engineer talaga. Diba? Hindi mo akong nagmi-mix, diba? Pero syempre yun talaga yung gusto ko. Parang ito yung pinaka-paborito kong ginagawa. Mag-mix ganun. Baga syempre, yung iba, tunog tanga pa rin hanggang ngayon. Nag-rap ka Hindi mo nagustuhan ba yung pag-rap na buhay? Hindi. Gusto ko talaga siya, pero nung, nararamdaman ko na yung, ito pala ako, ito yung purpose ko. Natutunan ko na lang mahalin to. May chance ba si Ghost na mag-rap ulit? Wala ayoko mas malaki yung pinipera ko dito sa pag-rap Kahit hobby na, alam mo yun, matesting mo lang, wala na sa utak mo talaga? Wala na talaga. Hindi ko na nga naisipan mag-isip ng rhyme Hindi kagaya nung nag-rap ako, naisipan ko mag-isip ng rhyme, ganyan. Siyempre, sino ba nung magre-reklamo Isipin mo 5 yung artist mo sa sahod ng 1 million, 25% ka lahat doon. Okay. Sila 50% yung kikitain nila. Sabi natin 50% ka lahat doon. 5 artist mo sa sahod ng 1 million. Di tangin na sila, may tigpa 500 kayo, ako may 2.5 million. Di pa ba ako papayag nun? Di ba? nilabas ang nilabas. Hindi, kunwari lang yun. Siyempre. Nakita ko sa story, may time na nag-story, nakalimutan ko sino sa Ghost Worldwide Grabe yung pera na part ng game Kumbaga makita, kumbaga proud kayo na kinita niyo yung ganong kalaking pera Tapos parang papakita niyo na, nakita ko yan sa studio niyo ata yun Malaki rin talaga ang pera na pumapasok. I think one of na nagsabi sa akin si Direk din na parang may nagsweldo ata sina Ednel, 'di ba? Parang nakita niya sa story na may mga ganon. Ibang-iba na talaga ang buhay ngayon. Masabi mo, kaya talaga kumita ng views. Sobrang laki sa music. Iba, basta, ayun lang, syempre, wag niyo masyadong seryosohin yung mga bagay-bagay. Lalo na sa music, wag niyo seryosohin. Tripin niyo lang. Pag sineryoso niyo, baka ma-disappoint lang kayo. Syempre, darating din yung mga tipong bababahin numbers niyo, hindi ganun yung hindi katulad ng mga una niyo. Wag niyo tingnan yun. Normal lang talaga yun. Isipin mo na lang na ganun yung normal na numbers mo. Kaysa isipin mo na, tangina, hindi ako ganito. Nung nag-umpisa ka, wala nakikinig sa'yo
Diba? Tapos pag bumaba numbers mo, madi-disappoint ka. Mali yun. Paano ako nakaka-depress din eh kung isipin mo kasi kuwari big guy ako na madami akong chart topping hits tapos biglang naglabas ako medyo flop yung term eh. Para nag-flop tapos hindi ba madi-disappoint yung artist no na ay ito na lang yung lumabas sa aking numbers tapos naglabas na naman ganun na naman. Ano yung coping mechanism nyo? May ganun, or ewan ko kung nangyari na sa inyo yun ha? Wala. Labas lang ulit, ganun lang. Labas lang ulit. Wala tayong paalam dyan. Tanginan, nag-umpisa nga, wala namang ganyan eh. Grateful pa rin tayo dapat. Kung anong bigay ng universe, dapat masaya tayo palagi. Kasi kung anong kaya niya ibigay sa atin, kaya niya rin bawiin sa atin sa madaling salita. Okay. So, technically, alam din na talaga ng mga artist mo na pwede mangyari yun. Oo. Kung hindi sila parang stuck dun sa, ako yung Ang tinatanim talaga namin, wala tong rap. Tangina, darating araw, hindi na tayo rapper. Kailangan pagdating ng araw, pag di na tayo rapper, kailangan mayaman na tayo. Di tayo habang buhay rapper. Ayun yung sinasabi. Di sila habang buhay rapper. Ayun, alam naman nila yun eh. Lahat naman sila eh. Baga ngayon, kailangan pigain na natin to. Pag dumating yung araw na hindi na tayo nag-rap, kailangan maayos na yung buhay natin. Share ko lang to, Ghost ha. Pansinin mo yung mga kabatch namin sa Kartelem. Like, Psychedelic Boys, Acid Minds, Bawal Clan, 727. Well, congrats nga pala, nag-comeback yung 727. Wala na sa game yung halos lahat yan eh. Para kami meron kami konti lang pero hindi na kasing popping ng kung ano man yung nangyari before. Tapos kayo na yung new generation. Actually nagka-new generation na, tapos new generation na which is yung mga blues, yung mga reds, yung mga ganyan, sina Heb Abi, Downtown Q. Do you think na mag-i-evolve din talaga? Kuwari kami, ang dami nang napagdaanan na grupo eh. Sa tingin mo may point na lalabas din na matatapos din yung era ng ganito? Tapos magkakaroon na naman ng bago. Oo, alam naman nila yun eh. Alam din naman namin lahat yun na ganun talaga eh. Darating talaga sa puntong ganun. Kumbaga, syempre, araw-araw may bagong rapper, di ba? Tanggap talaga namin yun. Pero syempre, kailangan, galingan mo talaga. Pag tatanga-tanga ka talaga, wala. And sabi mo nga, di ba, hindi naman to, hindi naman to race eh. Oh, It's a marathon, di ba? Marathon to. Kung tumagal ka talaga sa game na matagal, like, ano ba bang mga relevant? Like Kanye West. Oh, di ba? Isipin mo, 2 decades more. O isipin mo si Kanye West, producer lang siya dati ng Jay-Z. Ganda. Napanood mo na yung Netflix na yung Genius? Hindi pa eh. Ang ganda nun, sobra. Kung baga, if you have the time, kahit sa mga nanonood, parang yun yung mga about sa producing. Kasi producer lang siya eh. Hindi siya producer siya. Hindi siya producer lang, producer siya. Hindi gagana ng music. Sige nga, mag-rap ka nga ngayon ng walang beat. O, di ba? Totoo. Hindi mo pwede. Kailangan mo talaga ng beat. Producer yun. Going back muna tayo sa topic nag-rap ka, ba't yung producer mo nun, YouTube lang at that time? Si Next Friday. Next Friday na agad? Friday, oh. Shoutout sa mga pinakamagaling yan na producer sa Pilipinas. Ngayon, lagi kaming, siya rin yung isa sa mga nagtuturo sa akin mag-mix ng mga una. Hanggang ngayon, pag nagpupunta siya ng studio, may bago ako natututunan sa kanya talaga. Ba't naisip mong mag-mix na lang? Or hindi mix na lang, naisipan mo mag-mix? Kasi may Noong pandemic nga walang ma-recordan eh. Oo. May mic ako, may interface ako, may computer ako. Wala akong choice kundi aralin. Paano ba nabili yung mga getong gamit at that time na which is nabanggit mo nga na hindi pa naman sobrang well off? Mahalang mahalang mga gamit, mahalang mic, mahalang interface, mahalang... Hindi naman, kumbaga, para sa akin yung mga ganun, yung mga panahon na yun. Hindi naman ako masyadong ballen, pero masasabi ko may pambili ako. Hindi ako masyadong nasasaktan sa mga ganung klaseng gastos lang. Pero ngayon, syempre, mas masasabi kong mas medyo may presyo na yung mga gamit na ginagamit ko. Saka mga original na lahat ng mga gamit ko, mga software, plugins, ganun ganyan. Dati crack lang tayo. Dati crack lang talaga. Wala masama sa paggamit ng crack. Wala. Ang daming pinayaman ng ganyan. Ang daming pinayaman ng FL Studio na crack. Pero syempre, pag pambili na kayo, bumili kayo. Kaya alam mo siya, yung sarili nyo. Yung Steve Lacy yun, di ba? Yung Gemini na nagkaroon siya ng hit na album. Ang ginamit niya pang record, iPhone. Bandlab. GarageBand. Bandlab. Nakagawa. Si Tory Lanez nga, sa kasi yung tag nakakulong, ngayon lang ginagamit eh. Oo. Ibig sabihin, hindi ganun kaganda yung gamit nun. Kakaiba lang talaga yung mga engineer sa ibang bansa. Diba? Ganun. Can you share with us some engineers na people should look up to? Mike Dean. Mike Dean, Kanye West. Baines. Sino pa ba? Rick Rubin. Jason Joshua. Il Angelo, yun yung mga dapat yung sundan kung nag-mix kayo. Pero kung susunod lang kayo sa akin, wala, papanisin ko talaga kayo lahat. Joke lang. Hindi. Sila lang din sinusundan ko, pero syempre matigan. Sa local. Sa local. Kaya mong bigyan ng props na ang ganda talaga ng tunog ng nagagawa. Next Friday. Next Friday Next Friday yan. Sa mga nakita ko si Jim P.
Gympie. Yung mga panahon na Al James mode. Oh, yun. Ayan, Tsaka Gympie. hindi ko sure kasi ewan ko si Gympie rin to eh. Yung nag-mix ng ng kanta ni CLR, yung mapayapa na umaga, magmula ating gabi. Hindi ba nag-mix na? Hindi ko nga alam pero ang ganda ng tunog nun for that time 2019, Oh, yung mga panahon na 2018. yun, maganda talaga. Grabe yung tunog na yun. Kumbaga gumagana, naglalaro yung sa tenga mo yung And may masasabi ka ba sa mga nanonood na ngayon na parang maano sila, mapasok sila sa ganyang industry? Kasi lahat gusto maging producer eh, lahat gusto maging rapper eh. Gagi, konti lang engineer sa Pilipinas. Mas maganda, mas marami tayo. Kasi syempre, tangina, hindi rin naman biro talaga yung bayad sa mga mixing engineer. Iba nga yung bayad sa mastering engineer eh. Iba yung bayad sa recording engineer. Magkakaiba talaga yun. Ngayon, nagiging all-in-one lang talaga sa Pilipinas. Yung producer, recording engineer, mixing engineer, mastering engineer. Pero iba-iba talagang porte yun. Kaya mo ba i-share sa mga hindi nakagets ng mga terms na to ano yung mixing, ano yung mastering? Yung mixing, ayun yung syempre, naiintindihan ko yung mixing na spacing lang yung tingin ko sa kanya. Hindi naman lang, kumbaga, naiintindihan ko siya na dapat spacing talaga yung mixing. Dapat maririnig lahat. Syempre yung mastering, ayun yung parang pinapolish na yung mga kanta. Pinapolish na yung kanta mo. Ginagawa na dapat, pag tumunog to sa gantong klase ng speaker, ganito kaganda. Pag tumunog to sa gantong klaseng speaker, ganito kaganda. Ganon. Nung time na nagmi-mix ako for Cartelema, ang ginagawa ko, tama kung tama to sina-soundtrip ko siya sa earphones, sina-soundtrip ko siya sa speaker na pangit, sina-soundtrip ko siya sa speaker na maganda, tapos sa-soundtripin mo sa kotse. Yan yata yung pinaka-basic na Pero lamang talaga na matuto kang mag-mix o maging mas magaling ka mag-mix kapag may kotse ka. Ayun yung pinakalamang kasi parang doon na yung pinaka-final na dapat mong pakinggan yung mix mo sa kotse. Minsan hindi pantay no? Parang ang ganda sa earphones, tapos pag pinakinggan mo sa... Hindi. Ayun lang talaga. Kala mo lang hindi pantay, pero syempre, nagiging masyado ka lang curious talaga. Nagiging masyado ka lang, parang masyado mo lang siyang, uy, mali. Dapat, ang pinakamaganda talagang gawin dyan, ilabas mo. Okay. Ngayon, pag lumabas na, bawal mo nang palitan yan eh. Ngayon, sa bagong kanta, alam mo na yung gagawin mo. Minsan natutusta ang tunog Natutusta siya pag masyado mong niluluto. Distorted, Parang gusto ko madaming effects, gusto ko madaming ganito kasi hindi ka mapakali. Hindi ka mapakali sa sa tunog mo Which is minsan nangyayari, pumapangit. May ganun Nangyari ba sa'yo yun? Nag-aaral pa lang ako ganun. I mean, hanggang ngayon nag-aaral pa naman ako Pero mas gusto ko lang ngayon yung natututunan ko talaga. Halos araw-araw may bago akong natututunan talaga. Talagang araw-araw kada mag-mix ako, may bago akong natutunan talaga. Parang, uy, putang ina. Hindi nila kayang gawin to. Ako lang nakakagawa na ito. Parang ganun. Eh ako syempre, putang ina, pag di ko pinaniwalaan yung sarili ko, pag hindi ko ginaslit yung sarili ko, wala. Pag pinanghinaan lang ako na mas magaling sa akin to si ganito. Tangina, wala yun. Tangina, supot ka nun. Tangina, sarili mo na nga lang. Di mo pa kakampihan. Diba? Kailangan mo i-claim I-claim mo, kahit kayo sabihin nyo sa mga friends nyo or kahit kanino na ako yung pinakamagaling. Kasi mapupunta ka dun Make sure na pumunta ka doon, di ba? Pag binamanifest mo siya talaga, mangyayari yun. Pag sinasabi mo palagi, kung ano sinasabi mo, mangyayari sa'yo. Bawa, sinasabi mo na ganyan. Wala yung kanta ko, dito puputok ko. Di talaga puputok yun. Di ba? Kumbaga, sarili mo na lang kakampi mo. Pag di ka pa naniwala, tanginang yan. Si Ghost Sino ba? pa maniniwala sa'yo? Si Ghost ba YouTube Academy rin to? Parang nanood lang ng YouTube talaga, YouTube. YouTube, next Friday yan. YouTube next Friday. Next Friday. Labas ka ng labas, kaya na-realize mo yun. na. Ayun. Sobrang dami namin nilabas na kanta, kaya marami talaga ako natutunan. Ay, mali ako dito, ganito gagawin ko susunod. Na-obsess talaga ako ng sobra. Yun. Nung lumapag ka ba sa Ghost Worldwide, magaling ka na nun, makakonsider mo? Hindi. Pero mas, kung sasabihin natin na, sa mga kasabayan ko ng mga panahon na yun na bago pa lang din nung nag-mix mas magaling ako sa kanila. Hindi naman mas magaling, kumbaga mas marunong ako. Pangin naman sabihin mas magaling, pero wala Kahit sabihin ko talaga, wala talaga Mas magaling talaga ako. Joke. Minamanifest, alam ko rin alam ko, I hear the music. Kumbaga, the numbers don't lie. Kumbaga, kung ibabash nyo si Ghost na, ay, ganyan, yabang naman yan. Patunayan nyo, nalagpasan mo yung gawa niya. Ganun lang naman yun Kumbaga, kung nayayabangan ka sa tao, lagpasan mo. Tapos tsaka mo siya i-message na, oy, kuya, ganyan. Di ba? Kung kayo doon, do more. Wala. Ayun nga sinasabi ko sa inyo, mayabangan kayo sa akin, okay lang, mayabangan kayo, hindi, basta okay lang din sa akin. Kasi ako, sarili ko na lang to, pag di pa ako naniwala sa sarili ko, wala naman niniwala sa akin, sino pa makakampi ko.
alangan naman ituring ko nakakampi ko kayo, 'di ba, na naniniwala kayo sa akin. Hindi ko nga kayo alala. And I do believe yung mga artist mo, ano talaga, kuya mode talaga sa'yo, parang ang tingin sa'yo is very mataas. Ang pansin ko yung mga Hindi artist naman mo. ganoon, kumbaga pag sila kasama ko talaga, kayo talaga kami lahat. Pero pag alam nilang seryoso talaga kami, ano ba, may pinag-uusapan kami na seryoso tungkol sa pera, ganun ganyan, tungkol sa mga project, ganun ganyan. Seryoso talaga kami. Pag yung mga plano, seryoso kami. Pero pag wala naman kami ginagawa, nagbibiruan lang kami. Biruan lang kami, ganun lang. Normal lang sa amin yun, kumbaga. Basta pag, ayun nga, sabi nga ni Koy, pag tropa ang kasama, kayong Koy. Ganun, di ba? Pero syempre, hindi natin kailangan palagi, tangina, ibang rapper, kailangan nila palagi top guy sila kung sino ang kaharap nila. Hindi mo naman kailangan ganun eh. May mga pansin na akong kailangan, ano ka lagi? Wala, maangas. galit na galit ka palagi. Ang daan mo maril. Wala kang peace of mind, ibig sabihin. Wala, ang kailangan mo talaga, tangina, pagalit, kausapin mo yung sarili mo, ba't ba? Kailangan ko ba maging ganito talaga? May diba? ganito ba, Ghost, ang pinapakita sa internet or pag may camera or may video, ibang image. Tapos pag lumabas naman sa, syempre, mga friends, mga ano normal, iba na yung ugali ng artist. May mga ganun ata eh. Uy, putang ina, pag ganun sila, plastic sila. Pag ganun yung mga artist na yung plastic yun. Hindi totoong tao yun. Mga tangina. Palabas ka lang, artista ka. Puro ano, puro ganyan. Bullshit yung mga pinagagawa mo. Wala kang kwenta. Going back tayo Ghost Worldwide, how did it start? Wala dito yung nag-start eh. Sino ba? Si Ednel? Bad trip kami lahat sa kanya. Hindi namin siya makonta pag nangyayarap kami ng camera eh. Ednel, kung nanonood ka. Shoutout direct. Yari ka talaga sa akin pag nakita kita. Shoutout direct. Mga Frame Up Manila yan. Mga tropa rin natin before na, I mean, si Direct Louie kasi close na close namin. So, nababanggit nga namin si Ednel. Siya talaga ang nag-create. Siya, saka yan. Si Jordan. Shoutout, self-made millionaire. Yan, pop natin yan dito. Silang dalawa. Can you share na kung paano? Kasi, ang iniisip ng tao, Ghost Worldwide is Ghost eh. Kasi nandun yung pangalan Nag-mix ako. Gusto ko mag-mix. Sabi ko, dyan, sa pare ko, sa Ednel. Dito yung pare ko, Jordan. Pare, wala akong rapper, hindi na ako nag-rap eh. Gusto ko mag-mix eh. Ngayon siya, kinausap na ngayon yung mga nag-rap na. Ayan, si YB, J18 yan. Doon ako nag-umpisa mag-aaral mag-mix. Ganun. Doon nag-umpisa yung pag-mix ko pala. Siyempre lahat ng grupo, technically sana nga dapat may engineer talaga eh. Kailangan talaga yun. Huwag nyo naibigay sa producer yun. May producer kayo, may sariling engineer kayo. Ayun yung maganda. So, going back sa naputol natin topic kanina, parang Ghost Worldwide ginawa ni Ednel. So, ni Jordan. Ni Jordan, self-made millionaire. And, paano naman naimbitahan yung artist? Ano ba talaga ang Ghost Worldwide muna? Wala, nag-trip nga lang kami. Wala talaga. Hindi, parang collective siya. Ganun, collective siya. Siyempre, may dalawang grupo doon na nabubuo eh. Yung 2i Players, saka yung OL Gang. Yung sobrang star-studded ngayon ng grupo na yun, yung Ghost Worldwide, yung collective na yun, paano nyo nakuha itong mga to? Sina Nate Man, sina CKYG, sina OLG Zack, sina Riles ganda yan. Si Jordan, siya talaga kumuha lahat yan. Siya lumakad yan. Yung mga yan. Siya nag-ayos ng mga... siya yung nagpasok niyan sa amin. Siya talaga. Siya kumuha kay YB, si YB yan. Si mga OL Gang. Si Kram, si Nate Man, si CKYG. Yan. Bago ang mga artist na yan, sino talaga ang Ghost Worldwide? Ednel lang and si Jordan? Or may balak talaga sila? Si Steve G, ganun. Si Steve G, si Ricky Drascal. Ricky Drascal yan. Ghost Pero Worldwide. hindi pa kami ganun nun, hindi pa namin tinuturing na ganun kami. Yun siya. Yung ginawa na siya nila, yan, ni Jordan saka ni Ednel, yan na. Si Kid, ano talaga siya? Ghost Worldwide. Sila yung mga unang, parang kami yung mga unang magkakasama. Okay. Yan. Shoutout Kid Drascal yan, Steve G. Kaya iba yung pero nagkakasama pa rin kami, nagkakatrabaho, ganyan. Gusiman na may, siguro change. Mga kaibigan natin yan, Gusiman, saka Tone Deaf, yan, mga kaibigan namin yan. Direct. Ngayon, sa tingin nyo, nung kinuha mo na to yung mga artist na to, di ba? Nakuha na yung mga artist. Kasama ka, nasa mga nakuha. May hit song na ba yun at that time? Masasabi ko bang hit song yung yung unang kanta ng OL Gang na hit song, parang hit song na rin yun, yung ang tawag doon? The Outside Drill, laging po, parang hit song. I think at that time, I could consider it as trending.
Nag-trend siya. Hindi pa natin na-hype alam. siya, na-hype. Na-share siya sa iba't ibang mga groups, sa mga post. Kasi, ano siya yun yung, matagal na may drill Matagal na may drill sa Pilipinas. Kumbaga, I think, nakuha niya ng mga taga Laguna, sina Villa Mab, sina mga ibang. Pero para sa'yo, sino una nag-drill? Para sa akin, sa Pilipinas ba? Ang alam ko, go si Soja. Yun yung alam ko. Sino yun? I think someone from Laguna, mga ano. At that time, 2022, 21, 20, mga ganyang area, or baka less pa. Hindi pa kasi uso yun at that time Sa'yo ba, Ghost? Ano masasabi mo una narinig yung drill sa Pilipinas? Una narinig yung drill talaga sila Nate Man para sa akin Pero, sino yung binabanggit mo, di ko talaga sila kilala. Basta hindi pa naman uso at that time. Parang, ang masasabi ko talaga, sila, kung may nag-una man nag-drill, iba yung nagpalakas ng drill. Iba rin yun Ibang shit din yun sige, pwede na I give props to the people or kung the person who did the drill first. Pero I give props din sa mga grupo or tao na nagpalakas talaga. Ng both props, kumbaga ako as an artist, diba, ramdam ko yun pareho. And nung nilabas yung We Outside Drilling, nag-pop up siya Nagkaroon ng 100,000 views. Kahit kami, sa grupo namin na Cartelen, parang ang gagaling ng mga batan to Iba to Tapos parang nilabas yung Akala Mo Ata. Yun yung sumunod na parang yun na. Pumutok na talaga ng everything. Can you share something about? Ikaw ba yung nag-mix nun? Hindi ako nag-mix nun. Si Kram nag-mix nun. Oh, shit! Si Riles Kram nag-mix nun. Si Riles Kram pala nag-mix. Riles Kram nagmix nun. Props doon. Shoutout kay Riles Kram. Mga artist na kaya gawin yan. Sa tingin mo ba? iPad engineer. Joke lang. Saka talakayan natin yan pag lumapag na dito si Kram. Kung paano yung mga daan niya doon. Sana makalapag siya, lalo na yung mga Red Boys, sana makalapag lahat yan. Sa mga nag-mix sa GarageBand, wala akong hate sa inyo pero pag kaya nyo mag-upgrade kayo. Pero pag hindi, mas maganda pa rin kayanin nyo talaga. Kasi yun yung totoo talaga Yung totoong hardware, totoong interface, totoong computer. Mas maganda kung ganun. Pero kung mag-i-stick lang kayo sa ganyan. Pero alam ko naman na gusto nyo rin talaga mag-upgrade. Pero gawin nyo ng paraan. Kung kailangan nyo magnakaw kayo. Hindi, joke lang. Ang ina, pag sinugalan nyo talaga, sure ball yun. Pag alam nyo naman nanalo kayo, ba't din yung susugalan? Naalala ko nga sa podcast ni Dog Sabi mo, binenta mo yung mga airsoft mo para for the sake of having the material. Partida, wala ka pang sobrang goal nun. Siyempre, yun lockdown yun saka mag-airsoft nun. Para, kumbaga, ito na, may pambili naman talaga ako, pero siyempre, parang, wala naman akong gagawin dito Parang lockdown na hanggang kailan kaya ganito. Doon ko binenta yung mga ganun. Magsugal, risk. I think everything has a risk Lahat ng bagay kung sa tingin mong kahit hilig. Kasi I think binili mo naman yun kasi gusto mo lang masubukan. Hindi mo naman ata pera agad iniisip mo nun Hindi talaga Trip lang talaga, trip. Malakas lang talaga mag-trip. Diba, nilabas na yung Akala Mo Ata, nag-boom na yon. Hindi pa sila Ghost Worldwide na at that time. Hindi pa. Parang, nag-uusap pa lang kami. Pero talaga nag-umpisa magpasok talaga diyan. Yan nga, si Jordan. Tapos, kinumbinsi sila ni Sak. Kinumbinsi sila. OLG Sak. Yeah, shoutout sa OLG Sak. Kinumbinsi sila kasi nga, syempre. Diba? Di porket may isong tayo, syempre, wala naman din tayo ma-recordan, hindi naman pwedeng iPad lang din tayo, ganyan, di ba? Baga, titignan na lang din yung mga advantage talaga. Siyempre, ng mga panahon na yun, parang medyo nagkakaroon na tayo kahit pa paano na nakikilala tayong nag-mix nun. Parang gano'n. Pero siyempre, yun, shoutout kay Olgisak. Unang kinumbinsi niya, CKYG. Naalala ko, dati si Riles Kram gusto niya pa mag-drill. Sabi ko, wag tayo mag-ganyan. Wag yan yung masyado mong gawin kasi syempre, ito tignan natin, pang mainstream. Kailangan matagos natin to para magkapera tayo. And we were talking earlier na nag-iossi kami. Parang ang nabanggit sa akin ni Kram, parang nakinig siya kay Ghost. Kaya siya umabot dito sa point na success na number 10 most stream male sa buong Pilipinas. Kumbaga, he gives you the props Yung mga artist na nahawakan mo, he gives you all the props Parang, ang ganda nun, para sa feeling mo. Ikaw ba? What can you say about that? Wala, nasatawa lang ako. Gumagana yung mga kalokohan na pinagago. Pero para sa akin, syempre, sa ngayon, trabaho na rin matuturin. Pero, wala trip pa rin talaga siya para sa akin Ayoko kasi siya seryosohin Ayoko kasi ma-disappoint
masakit yun eh. Ikaw, halimbawa, diba, ini-expect mo na may ginawa kang kanta, bukas 10 million views to. Paano pag hindi? 10k views lang pala, diba? Masakit yun. Natin kanina. Masakit yun. Pero ako, hanggat maaari, gusto ko lang talaga, trip lang to. Ayoko ma-disappoint eh. Masakit yun. Pero kung masasaktan ka, wala, mahina ka talaga. Ano yung first na Under Ghost Worldwide na sila, na kanta? Ano na kanta mo ng Cram? Hindi. Nauna nilabas mo na ako nag-make sa YouTube mo, no? Sneaky Link. Oh. Hindi ko pa mapapanood yan, papap natin yan dito, Sneaky Link. Basta sa unang trabaho namin ni YB, yung Duda sa yung Take Off. Yung Take Off na yun, tangina na patatsahan si Next Friday nun. Tangina, ang galing ng ginawa mo dito. Isipin mo, idol na yan, di ba? Parang idol na yan. Sabi ko lang sa kanya, wala eh. Magiging magaling talaga ako kahit anong gawin mo eh. Hindi ako na. Hindi, kaibigan ko yun. Matalik na kaibigan ko yun. Si Next Friday. Lagi kami nagbibira ng ganito nun. What do you think was the song na put Ghost Worldwide in the map? Tangina, madami. Pag nagsalita ako ng isang title, baka sabihin ng ibang kasama ko, bias ako eh. Sige. Hindi, bigay. Red Boys. Red Boys talaga, men. Red Boys. Kumbaga, Red Boys. Yun yung ayon sa aking opinion, yun yung unang tumatak na ano. Kasi catchy yung hook eh. Can you tell us about Red Boys? Wala eh. Magaling talaga mag-hook si Cram eh. Magaling talaga mag-hook si Cram. Ganda ng boses nun. Kumbaga sabi mo, very young, di ba? 22 years old, 21 years old. Pero kung titignan nyo naman talaga, lahat naman talaga ng hook ni Cram, talagang natatandaan, tumatatak talaga eh. Baga, pag may hook ng si Cram, matik na yan. Daanan mo nga kami sa Red Boys. Kaya nagawa ng kanta si YB saka si Cram. Ang ganda na nagawa nilang kanta. Yun ba yung palabas? Kasi first time, ngayon lang sila gumawa ng kanta eh. Matagal lang sila lagi nagkakasama. Nung gumawa nung nag-hook si Cram, puki ng ina pagrinig ko. Tangina, music talaga to. Pan sound trip to. Yun ba yung palabas, Ghost, na nabanggit natin kanina? Ewan ko kung kailan lalabas ni Cram yun. Excited ang lahat doon. Tangina. Promise. Yung Red Boys na tumatak yan yung chorus niya sa madaming tao, maganda yung music video, nag-trending lahat-lahat. Kamusta na yun after? Ano nangyari sa Ghost Worldwide nun? Nung nagkaroon na ng numbers? Wala, move on na dun. Tapos gawa ulit. Ganun lang. Wala, hindi kami yung parang na-culture shock. Normal lang yan. Naglabas tayo ng ganyan eh. Diba? Wala naman tayong sinasagasahang iba eh. Wala tayong dinidis na iba. Normal lang yan. Gano'n ba ka-importante ang numbers, Ghost? Hindi nga siya talaga importante sa amin eh. Wala talaga kaming pakialam sa kanya. Pero ngayon nga, nakikita nga namin siya na tuwing may numbers na medyo malaki, ganyan. Nagkakaroon kami ng maayos na pera. Diba? Kahit pa paano. Pero hindi talaga, alam mo yun na hindi kami na shock sa kanya na mababa siya o mataas siya. Wala talaga kasi. Kumbaga ito, ayan, tumira tayo sa Ara Cruz. Asahan na natin na lamang ang cross dyan. Wala kami tinitingnan na kung mananalo ba kami doon o hindi kami ganun. Basta sumubok. Oo. Kumbaga alam nyo, and siyempre hindi, ngayon lagi ko sinasabi, siyempre day one pa rin tayo. Nasa day one pa rin tayo. Diba? Hindi yung porket nakaranas tayo ng ganito, feeling natin, pioneer na tayo. Hindi ganun. Lagi namin ganyan na hindi one day pa rin. Diba? Day one yan. May favorite ka ba na imixan or sa grupo nyo? May ganun ba? Meron talaga. Sino? Si Baby Blood talaga. Baby Blood? Ako pa ngayon nangungulit eh. Wala ka bang papamay sa akin? Diba? Kasi kagi mga next ano na yan, sobrang he already has his millions. Meron talaga. Wala talaga. Di talaga alam nila yun. Alam nila lahat yun. Pag narinig nga nila yung mga kanta ni Baby Blood na minimix ko, ano ba't ganun nyo? Ba't bias? Hindi bias yun. Hindi nyo lang makuha yung vibe na gusto ko. Okay. Kumbaga yung pinaka-music niya, yun yung pinaka-favorite mo. Yung favorite ko na parang R&B, mabagal. And bata pa si Baby Blood, di ba? Parang around 19, 18. Hindi, natawa na. 14? Sipin mo? Pero matangkad din siya. Kumbaga, Dopings yan, tropa ko. Importante importante yung image sa pagiging rapper. The height, the hair, yung muka, yung mga tattoo. Kumbaga nakukuha eh, parang may appeal sa crowd, yung mga ganun. Ano naman yung karakter ni Baby Blood, mukha talagang rapper. Oo, kung titingnan mo siya, alam mo na agad na, okay. Ay na, kung ganyan ako, bata ako, ganyan edad ko, 17, 16, so may ganyan itsura ko, tapos, syempre, iba yung pakaramdam nun. Binata ka, ganyan itsura mo, papasok ka ang angas mo, papasok ka ng college, parang lahat nakatingin sa'yo. Ay, ang dami talagang
Ang daming anak. Sabi nga ni Jordan, ano niya daw yun, Smurf account niya daw yun eh. Sa mga tips mo sa mga nanonood, may formula ba talaga for a hit song? Oo, meron talaga. Gusto mo ba i-share o wag na Share natin ba? i-share? Wag. Wag. Kung magkakasama sa mga The game is to be sold, not to be told. Wow. Word. Sa mga gustong gumawa ng hit song, gawin nyo lang. Sa tingin ko yun na yan eh. Yun na lang. Tripin nyo lang. And sina Ghost, sobrang dami na nilang trial and error na bago lumabas yung mga ganyan. 200 na kanta na mahigit nilabas natin, no? 200? 200. Hindi ka mo matututo mag-mix nun. Diba? Sa 200, sa isang nga lang, sa pangalawang, sa susunod na mix mo, imposibleng wala ka pang bagong malalagay dun eh. Kasi may mga ganito eh. May mga kanta na kunwari i-release natin today. Mhm. Tapos bukas parang 10k views, 20k views, 30k views. Parang gulat ka after a year. Mhm. Biglang papaldo, biglang puputok. May mga ganun talaga, di ba? Ayun talaga yung tinatawag na hindi siya hype. Kumbaga, music talaga siya. May mga music kasi na hype lang eh. Para sa akin hindi lahat to Para sa akin halimbawa, parang mga hype yung music mo. Ngayon, papin siya, di ba? Pagtapos ng isang buwan, di na siya pakikinggan. 2 buwan, di na siya pakikinggan. Di kagaya nung mga music na may pinagdadaanan ka, pakikinggan mo. Pag may pinagdaanan ka na naman, dahil nga, lalampa-lampa ka, pakikinggan mo na naman. Di ba? Yun. Halimbawa, bowling ka. Siyempre, yun nga isa mga pinagdadaanan mo eh. Isa sa mga pinagdadaanan mo eh. Tangina, pakikinggan mo na naman yung mga kantang makapag-motivate sa'yo, di ba? Broken-hearted ka, pakikinggan mo na naman yung kantang makapag-motivate sa'yo. Poging-pogi ka sa sarili mo. Tapos yung babae, galit ka sa kanya. Parang nandadiri ka sa babae, pakikinggan mo yung kanta na parang, uy, di ka pamigay. Ano lyrics doon? Uy, di ka pamigay. Yun sa TikTok yun, sobrang putok nun. How important is TikTok ngayon sa hip-hop generation sa tingin mo? Or music in general? Parang tingin ko lahat ng tao nandun eh. Ultimo bata nandun eh. Diba? Tingin namin talaga nandun lahat ng tao. Paano kaya mga-connect Matalino, dun? ganyan. Kung iisipin paano mga-connect dun sa... Paano nga ba mag-trending talaga? For them to find out na lang ba? Hindi ko nga talaga alam eh. Hindi talaga namin alam eh. Baga, wala kaming na-expect na gano'n na mag-trending. Wala talaga. Na parang natural lang. Hindi na... labasan natin to kasi gusto lang natin maglabas. Ayun lang. Pero yung nag-expect na mag-trending, ganyan, yung marketing, wala talaga kaming gano'n. Nakakabig na kayo ng number 1? Trending number 1? Trending number 1? Nakapag-gano'n na ba tayo? Anong track to? Yung Di Pamigay. Di ko pamigay. Yun yung Pati first, yung Them Days, no? Yung Them Days, nag-number 1 yung Flow. Pati yung Parehas Tayo, yung kay Nate Man. Ano feeling sa tingin? Ikaw, asan ikaw nag-mix nun? Hindi naman si Karam Directors. Ikaw may nag-mix. Nag-number 1 ako sa buong Pilipinas, buong Pilipinas. Yung unang number 1 mo. Wala lang. Wala lang. Alam ko naman magiging ganun pa ulit-ulit eh. Hindi, normal lang yun. Siyempre, kumbaga, huwag ka ma-shock. Huwag ka ma-shock kasi baka susunod, pag may nilabas ka, hindi nag-number 1. Iyak-iyak ka dyan sa sulok, di ba? Ang ganda ng mindset na yun, sobra, na okay, nandito ako sa top lang, ngayon. Okay lang yun. Hindi naman natin na-expect yan eh. Meron ka bang favorite na track na nagawa talaga na ikaw yung nag-mix? Anong kanta ba yan? Kahit hype siya or hindi siya hype. May isip ko, Slati. Slati? Kay O3 Sosa. Yun. Anong spelling nun? Slati. S-L-A-T-T-Y. SLATTY. Okay. Apop natin yan dito sa mga hindi pa nakapanood. Ba't yun? Ba't yun yung... Ba't yung specific na kanta Wala. yan? Idol ko si Young Thug eh. Yan. Sino ba yung... going back tayo sabi mo yung mga naging idol mo, yung kanina nabanggit mo, di ba? Yung nag-grow ka pa sa music, lalo na naging mix ka na, sino yung mga naging idol mo na ngayon? Travis Scott, iba rin talaga bumitaw no? Travis Scott talaga. Kasi sa mixing ako lagi nakatutok eh. Uy, ang galing ng ginawa na ito dito. Ganon, parang ganon. Ganon ko siya tignan palagi. Yun yung technically sina-sound trip mo ba ngayon? Or... Ngayon, ang pinapakinggan ko na ngayon, sino ba pinapakinggan ko ngayon? Youngboy talaga pinakinggan ko ngayon eh. Si Youngboy pinakinggan ko talaga ngayon. Sa local ba, may sinusubaybayan ka ba yan? Na may tinitingnan ka ba ngayon? Meron. Sino nga yung bagong rapper? Sinyo? Yung NIO? Oo. Yun.
Iba rin yun, mga papasok yun, Y2K vibes, Y2K yun, vibes yun. din. Yung sound trip ko nga. Ano pangalan ba? Ayun ba yung sound ba? Neo ata, Neo, NIO. Neo. Oo. Ay, sorry. Neo, shout kay Neo. Hindi na ako familiar, pero alam ko may grupo rin sila. Parang, pansin mo may trend talaga no, grupo. Tapos artist solo. Ang hirap din talaga ang hirap na tumayo mag-isa. As in, sobrang mag-isa lang. Kasi, kailangan mo rin ng support group Support group, di ba? Parang yung Ghost Worldwide, yung Red Boys, parang ang dami nila At saka masaya mag-perform ng marami. Hindi kami talaga nagpe-perform. Oo. Baga pag nakagat lang nila yung presyo na gusto namin, doon lang kami nagpe-perform. Hindi kayo nagpa-perform ng sa tingin nyo nalolowball kayo or ano? Oo. Kasi parang tingin kasi namin, kasi yung tinuro sa amin ni Koy. Okay, sige. Oy, wag kayo masyado mag-event, ganyan. Nakababa ng value yan. Totoo. Kasi bawat labas nyo, nababawasan ng isa yan sa future. Kailangan gumawa kayo ng legacy ngayon para sa future. Pag nag-concert kayo, mahal lahat. May iba-iba ba yung price ni Cram, ni Nate Man, ni Iba talaga, CKYG? iba. Tapos pag pinagsama sila, iba rin yung price. Iba talaga. Iba. Lahat sila. May manager bang Wala Ghost Worldwide? Wala Di ako nakikialam sa kanila sa mga ganun Ay, okay. May label ba kayo? Collectives. Hindi, may record label na Distributor meron. Kaya para sa Spotify lang naman din talaga. Ba't ayaw nyo mag-record label? Hindi ko pa siya nakikita ngayon na kailangan namin siya. Kasi yung record label, syempre, opera ka nila ng record deal. Tapos, bibigyan ka nila ng mga privilege na ganito ganyan. Yan. Ganito kasi yan Kaya pa ngayon, sa ngayon kaya talaga Example ako, kunwari record label ako. Alam ko naman kung ano talagang gusto mo Gusto mo lang talaga na pinagsisigawan ka ng mga tao Gusto mo na pinagkakagulong ka Pwede ayun yung bibigay ko sa'yo. May deal pero na hindi ganito. Talaga yun yung dapat mong kitain. Parang may deal nga na ganito Ayon lang sa aking pagkakaunawa Kunwari, bagong artist ka. Nag-rap ka. Example lang nag-artist ka. Tapos lumapit sa'yo si record label, papasikatin kita. Pero lahat ng shit mo akin. Lahat master ng masters mo akin forever. Para perpetual type shit na ganun, di ba? Na deal. Tatanggapin mo yun o hindi. Pero nobody ka pa na to. At this time, nobody ka pa. Tatanggapin mo o hindi. Siyempre, ikaw bilang wala ka naman alam talaga. I mean, wala rin naman talaga akong alam. Hindi ako masyadong maraming alam tungkol sa mga record label shit. Yung record label kasi, sila yung mga nauna talaga sa industry. Sobrang namin na connect na mga yan. Alam nila, ito ayoko sila. Hindi ito masama Hindi rin ito wala itong talk shit about sa record label Baga ganito lang yung play. Parang ganito lang yung play. Ikaw, artist ka, alam ko kung anong gusto mo talaga. Alam ko na gusto mo ng fame, gusto mo ng pinagkakaguluhan ka, gusto mo ng maraming nagka-feature sa'yo. Ito yung sinasabi ko kanina, yung bagay na hindi nahahawakan. Diba? Ayun yung ibibigay nila sa'yo ngayon. Siyempre ikaw, parang nagiging kinokontrol ka nila. Gets mo? Ganun siya. Pero walang pera Sa kanila lahat papasok yung pera. May mga artist nga akong naririnig na nasa record label sila, ganito lang yung nakukuha nila Oo. Ganito ganyan lang. Sa kontrata nila yan Siguro hindi pa sila nagpa-lawyer, diba? Yun yung mahirap Pero siyempre, alam ko, I think... Pero may mga bagong distributor ngayon na may mga bagong parang label ngayon na nagbibigay sila ng magandang offer tapos hawak mo yung oras mo. Yun ang maganda. Sabihin natin na ganito yung deal, ganyan. Pero ewan natin, syempre, ewan na magbanggit ng mga pangalan, mga ganun. Sinong nakikipag-usap para sa inyo dyan? Wala. I mean, kung may kuwari, interview. Si Jordan. So, wala kasi akong alam sa ganyan, yung mga terminology ng mga pang ganun. Wala ka lang dyan. Gusto ko usapan agad. Sige. Okay, ganun. Shoutout yun kay na Edel talaga kay Jordan. Kung baga may kuyang gumagabay sa kasi sabi ko, wala ko alam dyan, mag-mix lang ako. Baga idea lang, pasahan lang tayo ng idea. Oy, parang ganyan, parang medyo mali ata yung dapat natin gawin And this is a business area Ito yung mga hindi nakikita ng mga nagsisimulang artist Music is business Kung may passion. Magiging business lang naman yung music once na tumapi ka na ng pera Gaano ka-importante yun? Kailangan malaman mo talaga yun kapag tumapi ka na ng pera. Na eto na, nandito na ako sa business side, wala na ako sa for the culture. Sa umpisa lang naman talaga yung pakiramdam mo for the culture Pero once na tumabi ka na ng pera, ayun na dyan na papasok yung business. Diba? Magkakaroon ka na ng gig. Pag nagkapera ka, ano ba tawag doon? Business. Kapag inopera ka ng mga label, ang tawag doon, business. Kasi nag-trade na ng nag-trade na ng money for yun na talaga yun. Mo Kwento mo naman sa amin to, Josta, kasi nabanggit mo kanina sa amin kanina na galing ka talaga sa squatter na area. Rags to riches story mo. Hindi ko pa masabing rich ako Pero galing sa rags talaga. Hindi, sabi na rags to meron ka ngayon na people look up to that kahit makakabig ka nga ng unang mamilyon, malaking bagay na yun Kaya bilib na bilib ako dun sa mga
ang tawag doon, yung mga artist mo na nakausap ko kanina parang around 21, 22 years old, 19 years old, 20 years old, nakakabig na sila ng una nilang milyon eh. And people up until 40s, hindi pa nakakuha yung ganyan. They're working every day eh. Ano yung feeling nun? Kumbaga, ano yung feeling na from ganito ka, naging ganito ka? Kwento mo sa amin. Nung una, syempre, naku-culture shock ako. Tangina, ganito pala yung pakiramdam. Pero nung naintindihan ko na siya na, dapat normal lang. Parang kailangan ganun lang yung pakiramdam ko kung ano yung pakiramdam ko nung nasa trenches pa ako. Parang ganun lang dapat. Parang normal lang to. Hindi ko siya pwedeng tingnan na, uy, ganito mataas, ganyan. Hindi ko siya pwedeng tingnan ng ganun. Kasi pag tingin ako siyang ganun, kapag hindi ko na-hit ulit yung ganun kataas, malulungkot ako, di ba? Kaya, iniisip ko lang, normal lang yan. Parang nagtatrabaho lang talaga ako ulit. Parang ganun. Nag-corporate work ka ba? Hindi. Sa buong buhay? Dishwasher lang eh. Dishwasher lang pinaka-trabaho talaga eh. Nag-dishwasher ka? Ilang taon ka na to? 17 na ata ako nun. Kasi sabi mo nga, galing ka nga talaga sa trenches type shit na ano. Okay. Kaya, wala yun, yung kinikita ako doon, pinapupudrip ko lang yun kapag sabog ako dati. Yun ang ginagawa ko doon. Ngayon na nahawakan mo tong pera na to, may nag-iba ba talaga sa lifestyle mo na matindi? Wala. Yung gastos ko ganun pa rin eh. Kung ano ko dati. Life hack pa rin, puro life hack. Kumbaga alam mo pa rin na maging kuripot minsan. Hindi naman kuripot. Kumbaga syempre alam ko lang na kung saan yung limitasyon ko. Okay. Sa paggastos. Kasi syempre, may mga anak ako. May bills ako, di ba? Again, nakahawa ka ng ganitong amount of money. Nabili mo na ba yung mga gusto mo? Na may kotse, bahay? Kasi yun yung priority lagi ng malalaki. Pansin ko, ng tao nga in general eh. I have to buy car, I have to buy a place for my family, I have to buy, mag-provide sa everything. Nakahawakan mo na ba yun? Or may goal ka pa pupunta doon? May kotse ako, may bahay ako, ganun. Okay naman. Hindi naman siya, hindi naman masabi na parang walang-wala talaga. Hindi ganun. Okay naman, nakakain naman na maayos yung mga anak ko. Natulog naman sila sa masarap. Which is hindi mo naranasan yan before, di ba? And I think a dad or tatay sobrang magiging proud yan para maramdaman nila yung nabibigyan nila. Pero mas gusto ko pa rin na maranasan ng mga anak ko yun para mas maging malupit sila. Ito lang naman to, totoo sa lahat eh. Isa lang naman yung magiging proud sa'yo kapag nakikita mo yung tatay mo lang talaga. Diba? Ikaw pag nakikita mo yung ibang tao, tingin mo ba may magiging proud sila sa'yo? Hindi sila magiging proud sa'yo. Ang pinaka magiging proud sa'yo yung tatay mo. Kaya gusto ko maranasan ng mga anak ko kung ano yung mahirap talaga. Para paglaki nila, mas malupit sila sa akin. Masasabi mo na para ang ghost talaga ay galing talaga sa ganito na ito yun, kung hindi mo nadaanan yan, hindi kasi ghost ngayon. Kapag sinalo ko sila sa mga pagdadaanan nilang problema, wala eh. Hindi sila matututo eh. Mas gusto ko matuto sila mismo sila lang. Ay, hindi naman ako tinuruan na maging ganito eh. Diba? Kumbaga, self-taught to eh. Self-made, yun yan. Self-made millionaire. Yan yung totoo, diba? Millionaire, hindi. Millionaire, multimillionaire. Sa utak ko lang yun. Yung milyonaryo, pero wala akong ganun. May mga, ano bang ginagawa ni Ghost ngayon? Maliban sa pag-mix, maliban sa hobby? Hobbies mo and interest. Mag-collect ng baril. Baril, like real steel? Mag-collect ng baril. Ganun. Nag-shooting ka. Kumbaga, legal type shit na ano naman to yan. Legal lahat ng baril. Okay lang. Yan, yung ang tawag dito, shooting competition. Practical shooting, yan. Yan yung mga hilig ko talaga. Gusto mo ba gumaling doon? As in sa point na sumali ka sa mga competition? Hindi ko masasabing magaling ako, pero masasabi ko na nakakatama talaga ako. May competition ba sa ganyan? Meron. Gusto mo sumali doon? Gusto ko rin, pero syempre hindi na kaya ng oras ko eh. Kumbaga, tangina, pag kumain pa ako ng oras dito, hindi ako makakatapos ng isang kanta. Mas priority ko ngayon na mag-mix ng isang kanta kada isang araw. Kumbaga, feeling ko gagawin na lang natin to pag retired na tayo. Alam mo yun, kumbaga tapos na lahat ng may pera na pumapasok na wala tayong masyadong ginagawa. Okay, tama rin. Ganito gaano ba ka-importante talaga ang beef sa industry na to, sa hip-hop? Kailangan ba talaga yung may beef? Yun yung tanong ko sa'yo. Hindi ko kasi nakikita na di tayo mag-aapera dyan pag may beef tayo. Good example to, Ghost. Kendrick Lamar, Drake. Yan yung pinag-usapan ng buong mundo. Oo, no? Pero pareho sila nagkapera sa beef na yun. Pareho. Tapos may hit song bigla si Kendrick Lamar. Siguro okay lang magka-beef tayo kung pareho tayo ganun kasikat. Okay. Para sa akin Pero kung hindi naman din, tapos
pinaglalaban lang natin, wala naman. Bakit pa tayo mag-beep na yan? Bali, wala lang yan. Pera lang kailangan natin parehas. Di ba? Pero kung ganun tayo kasikat, why not? Di ba? May, yun nga again, si Kendrick Lamar may hit song na dahil doon sa beef na yun. Na, Not Like Us. Not Like Us na naririnig mo sa kung saan saang club, sa Pilipinas, sa ibang bansa. Sabihin natin ganito, may gusto makipag-beef sa Ghost Worldwide or syempre drop name, drop ganyan. Anong gagawin nyo pag ganun? Pag napunta sa sitwasyon na ganun? Swerte naman nila pag pinansin namin sila. Diba? Kakapera lang sila pag pinansin namin sila eh. Sinasabihan mo ba yung mga artists? Kasi minsan masakit eh. Minsan may parang, ba't ako binanggit ito, ganyan. Syempre, ay wala, pag nasaktan sila, malambot sila. Ayun sinasabi ko, tangina, hindi naman natin kalibil yan, ba't natin papansinin yan? Diba? Sinasabihan mo ba yung mga artist mo? Na mga ganun na, wag mo na patulan yan, wag mo na ganyan yan. Oo, sinasabihan ko sila, wag natin patulan yan. Sino ba yan? Diba? Ano ba meron dyan? Magkakapera ba tayo dyan? Hindi naman, diba? Sila pa nga magkakapera sa atin eh. Baka nga hindi sila makatulog kapag binanggit natin pangalan nila eh. May mga getong area, Ghost sa negative side tayo, sa negative side naman ng music and everything. Siyempre, ang mga fans, may mga panig yan eh. May mga panig yan na parang, oy, gusto ko dito sa ganito. Tapos para ang tingin nila syempre sa kabilang side, hindi ko gusto yung mga yan kasi ganito, ganyan. Ano masasabi mo sa ganun? Wala eh, sa internet lang yung hit eh. Pero pag nasa labas na, tangin na, picture naman sila eh. Diba? Sa internet, hate sila dyan. O pagdating sa labas, picture tayo, ganyan. O. Sa tingin mo ba yung Ghost Worldwide, kasi may part, hindi ko nababanggitin ng everything dito, pero may part na parang nagka-beef sila with certain group or certain people. Sa tingin mo, nag-boost yun pareho sa kanila? Okay lang din. Okay, pero hindi naman beef talaga yun yung sa amin. Sa loob namin. O sa labas sa labas. O, nag-boost parehas din. Masasabi kong ganun. Okay din. Parehas nag-benefit. Pero syempre, yun nga. Hindi pataasan ng lipad. Patagalan talaga. Diba? So, again, back to the question. Gaano ba ka-importante ang beef sa industry na to? Parang para sa akin, kung may utak ka talaga, di mo talaga kailangan ng beef. Pero kung pahihiralim mo yung init ng ulo mo, syempre, sukatan siya ng pagiging lalaki mo. Pero kung pahihiralim mo yung pangangailangan mo, di ba? Bibigyan mo ba ng pera yan? Pag pinansin mo yan, bibigyan mo na ng pera yan eh. Di ba? O, bakit mo siya papansinin? Kung siya yung magkakapera. May mga ganito eh. Fake beef para gumawa ng ingay. May mga fake issues, fake beef, gagawa ng ganyan para kasi maglalabas ng kanta or magaganyan. Ano masasabi mo tungkol sa ganun? Supot yun. Wala yun. Ganun. Sa tingin mo may mga bagong pa. Kasi ang nakikita ko lagi eh, ako as a watcher and part of the industry, syempre ang Red Boys, nandun yung Ghost Worldwide, yung O-Side Mafia, yung Downtown Q, yung 727 Click, bumalik yan parang puro ganyan yung nakikita ko ngayon sa newsfeed ko eh. Na sa tingin mo may mga aspiring artist pa na parating na marami talaga. Hindi na ako masyadong nakakita eh. Ikaw marami ba? Talaga, marami. Siyempre ako pinapakinggan ko sino yung mga parang parating na. Pinapakinggan ko pag may nag-share na halimbawa, friend ko, mutual ko, mag-share siya ng kanta ng tropa niya na, syempre, no one pa, di ba? Pinapakinggan ko talaga yun. Wala. Okay lang din. Baka next time maganda na yung kanta na ito. Paano pag ganito? Nakitaan mo ng potential tong tao na to? May-message mo ba sa hindi? Hindi. Okay. Pero pag paborito ko yung kantang nagawa niya, yun, ina-add ko yun. Pero syempre yung message na kukunin ko siya ganyan. Hindi. Ayoko kong isipin niya na, tangin na to, opportunista oh. Ganun. Ayoko maging ganun kasi hindi naman ako ganun eh. Kumbaga, gusto ko lang kaya lang kita ganyan, inad para syempre. Gusto kita makilala. Para updated ako sa mga bagong labas mo kasi pinapakinggan kita. You're still giving props to people na... Kumbaga, normal pa rin ako, di ba? Kumbaga, nagiging fan pa rin ako. What if this person na nakitaan mo ng potential wants to work with you? Okay lang. Okay lang kasi, pinapakinggan ko talaga siya eh. Meron ako pinapakinggan eh. Si Tommy Montana sa si Young Trab ba yun? Pinay pareho. Pinoy yun, makakasungatan nun. Shoutout kay Tommy Montana sa Young Trab. Abangan yung project namin nun. Okay. May kanta na pala. What if, kumari nag-reach out ang mga nanonood ngayon na gusto ko magpa-mix kay Ghost, parang ganyan, gusto ko makatrabaho si Ghost? Okay lang sa akin yun, basta wala akong ginagawa.
Okay. Ako, ang katwiran ko kasi, pag nagustuhan ko yung kanta mo, hindi ka magbabayad sa akin. Pero pag di ko gusto yung kanta mo, magbabayad ka. Ganun Kaya pa rin talaga. As in, work mode. Parang you have to pay this amount to work with Ina Ghost. mo, ang pangin ng kanta mo, sinayang mo oras ko. Joke lang. Baka mahiya naman sila mag-message sa'yo bigla yan. Hindi, ganun. Siyempre, hindi na, aminin na natin. Di ba? Na, kaya nga natin ina-idol yung mga ibang rapper kasi magagaling di ba? O ngayon, kung papasama ko ng kanta, magpapamix ka, tapos sabay, syempre, hindi naman talaga maganda. Ano ba naman yung magpakatotoo ko na hindi ko talaga nagustuhan yung kanta mo? Magbayad ka na lang. Diba? Matik mo na yun sabihin ko naman sa'yo yun Pag nagustuhan ko yung kanta mo, hindi ka magbabayad. Pero pag di ko nagustuhan, magbabayad ka. O pag pinagbayad kita, matik yun. Hindi ko nagustuhan yung kanta mo. Diba? Pero shoot your shot pa rin. Masasabi mo shoot your shot. Mag-message pa rin kay Ghost. Oo, hindi ako suplado. Yun yung nabanggit mo kanina na ang tingin ng mga tao sa mga people in the mataas na parang hindi ako papansinin ito. May mga ganun kasi talaga mag-ano Ikaw sa tingin mo yung mga artist na striving. Tapos nagsend ako sa'yo random akong tao. Tapos nagustuhan mo yung kanta ko. Magme-message ba ka sa akin? Oo. Kasi ako kahit wala numbers wala akong numbers. Listener talaga ako. Lagi kong nilalagay yung sapatos ko sa mga nakikinig. Diba? Paano mo maiintindihan yung mga listener kung di mo sila binababa? Diba? Bababain mo sila para mas maintindihan mo kung ano yung kailangan nila. Ngayon, syempre, kung ano yung kailangan nila, ina-apply ko ngayon sa mga rapper namin. Ganito yung gusto nila. May ganito, Ghost negative side to. Ang sinasabi ng mga fans or paano yung mga fans, mga haters siguro or parang mga tao na ano ba yan? Ba't parang paulit-ulit yung tunog? Ba't ganyan na naman? Ba't ganyan ito na naman? Ba't drill na naman? Ba't love song na naman? Kung may mga ganun Ano masasabi mo sa ganun? Kinakagat pa rin naman nila Di ba? O sabihin na natin na ikaw nagsawa ka. O, merong katulad mo na, merong isa pa na nakikinig na nagustuhan Di ba? Ganun. Siyempre, di naman natin may kakaila Nakikita naman natin yung numbers, ibig sabihin nagugustuhan pa rin nila. So sa may 10 tao nakikinig, 2 lang yung nag-hate yan o isa Yung 8 mahal na mahal nila yung kanta mahal na mahal yung grupo Talaga. Medyo by bandang dulo tayo. Do you wanna share something sa people na inspiring na sa tingin mo na gusto nila maging producer, gusto nila maging artist? May masasabi ba sa kanila? Meron. Huwag yung seryosohin yung gusto nyong pasukin. Pagtrapan nyo kasi kapag sineryoso nyo yan, ayokong mabigo kayo. Hindi pwede na kailangan ibuhos natin lahat ng tira dito. Kapag mali yung tira mo tapos hindi gumana, masakit yun. Baka hindi ka na umulit. Tripin mo lang. Pagtripan nyo lang. Ayun ang lagi ko sinasabi sa amin. Pagtripan lang natin. Parang tira lang ng tira. May tatama rin dyan. Tira lang ng tira. May gusto ba kayo ma-achieve? Anong pinaka-goal ng Ghost Worldwide ngayon? Magkaroon kami ng tigi-isang Lambo. Yun talaga. Sports car. Magkaroon kami ng sarili namin subdivision na kami lang. Yun yung gusto namin ma-achieve. O di kaya buyback namin yung hood. Ganun. Buyback namin yung hood. Hood. May naano na ba kayo? May na-foresee na ba kayong lugar? Gusto niyo ba Makati, BGC? Wala pa Ngayon, syempre, ang gusto lang namin magkaroon ng mga magagandang kotse, ganun. Bahay na maayos. Well, lahat naman sila naka-separate na talaga. May mga ayos na sila lahat na tirahan. Tapos may mga kotse na rin halos. Sabi mo nga, ang papark daw 4 na kotse. Sagot, damn, doing good na talaga sa ang mga tropahan. Sa mahalaga, pag bumili kayo ng kotse, huwag kayong bibili ng mga, pag rapper kayo, bibili kayo palagi mga JDM. Kasi syempre, pag nakita kayo ng mga kargay, pagtatawanan kayo bilang rapper. Diba? Tangina, makikita kami mga kotse nila, Floji nila, Skastakli, putang ina, pag ako kargay, ang angas na ito. Ano rin no? Tangina, ibang game yung relo. Ano relo mo ngayon, Ghost? Wala to. Magro-Rolex na ba ang mga Hindi ko alam sa kanila. Pakita mo, baka 300 sa aking wrist yan Wala to. 1 million sa aking wrist. Wala to. Peke lang to. Blitz question, mga dulong questions na natin to. Name 5 artists na gusto mong makatrabaho. Sa labas namin o sa loob namin? Sa labas. Kasi sa loob, basic na lang yun. Kumbaga, local o international? Local lang. Ay, sige. Bigyan mo ako ng local muna. Kailang. Al James, Shanty Dope, Skastakli, sino pa ba? El Mary, sino pa ba? Last one.
pinaka-last na gusto ko makatrabaho palagi, Bugoy na Koy. Can you share something about Bugoy na Koy na hindi alam ng mga tao na parang kung paano ka na-impact? Matagal na akong panibugoy na Koy. Pag car show sa lugar namin sa Bangkal, pag fiesta, lagi siya nandun. Lagi akong pumupunta doon, lagi kami nagkakausap, ganyan. Paano mo siya nakausap? Kasi bata ka pa. May tropa ako na parang siya yung nagpakilala sa amin kay Bugoy na Koy. Yan. Yun, doon ko siya nakilala. Approachable ba talaga si Bugoy? Oo, approachable talaga siya. And at that time, sabi mo nga, nobody ka pa. Ito talaga yung pinakatotoo. Ito mga rapper, lahat ng rapper na hindi nakakatapin kay Bugoy na Koy. Gagi, siya lang naghihintay talaga. Mas gusto niya na tumapin kayo sa kanya, nakausapin niyo siya, na mangingi kayo ng advice sa kanya tungkol sa mga ganyan and shit na kung ano yung pinagdaanan niya. Mas gusto niya yun kasi nakikita niya yung respect niyo. Kasi bilang, syempre nga naman, nauna ako sa inyo, di ba? Pero ewan natin kung ego yun. Pero syempre, mas gusto niya yun talaga. Yung makikita niya may respect kayo sa kanya. Legend figure na kasi talaga si Bugoy. Oo, hindi naman natin makakilala yun. Siya yung talaga yung una kumbaga, siya yung unang meta. Diba dati kinakanta pa naman talaga. Dati sa ibang bansa, kinakanta nila kung ano yung mga hustler, yung pagiging tagin, yung pagiging hustler. Diba? Sa Pilipinas, mga panahon na yun, puro love song pa. Pero siya, kinakanta niya. Ay, hindi, ganyan. Hustler, ganun. Diba? Yung ILY pala, yun yung sa mga favorite song namin ng mga tropahan niya. Man, ILY, shout out sa YB Nit kay Bugoy. Kakalabas lang ng Wish Bus kung hindi niyo pa napapanood dito. Ikaw ba nag-mix nun? Oo, ako nag-mix nun. Amazing. Yan ang mga fun facts. Si Ghost ang nag-mix nun. Ang ganda na kanta na yun, ha? Nakakatuwa. Hindi ko alam kay Jordan, nung nire-record ng YB yun, tinatawa nun. Tinatawanan. Diba? Hindi mo alam yun. Nandun siya nung nire-record niya yun. Tinatawa nun. Pre, may nire-record. Ang tawag dito? ILY. Oo, basta. Yung siguro kasi ngayon. Ano ngayon? Ano ka ngayon? Diba? Hindi namin ini-expect. Hindi kami nag-expect na mag-hit. Guess mo? Pero ako, yung ramdam, ibang music kasi ni YB yun eh. At saka ibang music ni Bugoy yun. First time na mag-love song ata si Bugoy nun. Hindi, love song ba yun? Para kay Bugoy. Pero, hindi niya first time yun. Nag-love song na siya dati. Hindi naman matuturing na love song yung basta nagbanggit ka ng babae na ganyan-ganyan type shit, parang love song na rin yun. Pero hindi love talaga. Hindi nga siya, love story nga daw. Hindi siya love song. Okay. Hindi siya love song. Hindi siya matuturing na love song kasi hindi siya. Parang, kinanta lang siya para maging mukhang love song pero hindi siya love song. Okay. Yes, ma. Ang ganda nga ng music video nun eh. Nakakuha ng artista dun eh. Artista ba? May mga mga nag-ano, no? Pero, mga nag-TikTok. Older person yun eh. Older person yun. Meta ba yun na mag-model ng alam ko kay Shanty Dove, Ina Raimundo, di ba? Parang ganun. Older person yun sa kumbaga may talaga yun? May appeal ba yun? Sa music video? Hindi ko kalala kung saan. Ano ba? Sino ba yan, Jay? Ay, YB. Kaibigan niya. Okay. Ayan. Kung si YB Nit yung lumapag dito sa podcast natin, tatalakayan natin yan lahat yan. And again, 5 foreign artists. Natin to, manifest natin to, 5 foreign artists na kaya mong na sa tingin mong gusto mong makatrabaho. Si Al James. Ay, sa ibang bansa, Ibang bansa? Young Tag lang. Yun lang. Wala na, hindi na abot ng 5, Young Tag lang. Sa tingin mo, magbigay ka ng 5 album. Ng album listener ka ba? Mahilig ka ba maninig ng album? Bigay ka ng 5 album na kahit anong genre na nagbago ng buhay ni Ghost. Sa tingin mo, kaya ka naging Ghost? Hindi, mixtape. Mixtape, sige, pwede. 1 kilo PSG sa local. 1 kilo PSG. 1 kilo PSG. Ano ba itong, yun? Ano ba itong Astroworld, yan. 1 kilo PSG Boy. Bugoy na Koy, mixtape yan. Astroworld, no? Ibang-iba talaga yun. Kahit sa mixing yan, sobrang ganda na. Parang doon ako talaga parang nag-focus sa mixing. Narinig ko yung Astroworld. Uy, putang inan to. Ang galing nito. Paano kaya to? Doon ako na-curious lalo. Parang doon ako lalong na-obsess sa pag-mix nung pinapakinggan ko yan. Kahit Utopia, actually, okay din eh. Utopia, ang tagal ko rin inabangan yun. May 3 album pa na nagpabago ng buhay mo or nag-mold sa'yo to be Ghost right now. Wala eh. Artist na lang, kung gusto mo artist na lang. Young Tag. Young Tag talaga. Kasi, tignan mo naman yung mga gangster sa ibang bansa. Si Young Tag, di ba? Yung mga pinagkakanta nila dun, di ba?
Go crazy. Tapos dito makikita yung mga gangster. Putang ina talagang super gangster talaga. Pero yung gangster sa kanila parang nagtitrip lang. Diba? He made a name out of himself. Okay din, Dalawa pa. Kahit artist na lang. Kung artist na Kanye West. Iba rin talaga. Kanye West. Sino ba? Ano favorite album mo? Lil Wayne. Si Lil Wayne. Yan talaga pinaka-idol ko. Si Lil Wayne. Ano paborito mong album kay Lil Wayne? Carter 1. Kay Kanye? Kay Kanye. Wala akong alam ng album ni Kanye. Pero nakikinig ako ng mga nag-hit niya lang. Pero iba rin producer rapper. Ibang-iba talaga sa akin ng mga producer rapper. Nagulat nga ako nung binanggit mo si Real Scrum yung nag-mix ng Akala Mo Ata. Iba rin sa akin yun. Siya. Anong application mo pala ngayon? Anong DAW mo ngayon? Ano? Anong DAW? Ano mo ngayon? Pro Tools. Mac. Pro Tools. Mac. Yeah. Mac. Yo, mag-Pro Tools kayo. Mas madali yan. Yun yung ata yung gamit ng Brockhampton Alam ko madami rin. Kahit bawal clan, I think yun din yung gamit Pro Tools, yeah. Sa tingin mo ba, sobrang importante ng gamit? Oo. Para makapagawa ng kanta? Sipin mo pag gumamit ka ng, sabihin na natin na budget mill na gamit. Okay. O ayoko kasi sabihin na, diba? Mas maganda sabihin natin budget mill, diba? Oo. Pag gumamit ka ng mas maayos na gamit, na mas medyo, sabihin natin may mga konting effects na bago pumasok. Okay. Konti na lang yung gagawin mo. Diba? Kaya, ayun yung binabayaran mo talaga doon. Kaya ka nag-upgrade. Pabawas yung trabaho mo. Ayun siya. Kaya, di ba napapansin mo sa ibang bansa, yung gamit nila doon, sobrang mahal. Talaga ng 500k, ganyan, million talaga, di ba? Talagang 1 billion na mic, di ba? Ayun na kasi yun. Kumbaga, pabawas yung trabaho mo. Kaya mo ba akong bigyan ng konting tips? Pati sa crowd na nanonood ngayon, parang bigyan mo kami ng konting tips sa pagmi-mix. Kahit yung mga kaya mo lang ibigay. Gumamit kayo ng slap delay para magkaroon ng space yung vocal sa beat. Yun lang. Slap delay. Ayun lang talaga para magka-space. The rest, okay na yun. Mas maintindihan nyo yung mga EQ, compressor, ganun. Slap. Free game galing kay Ghost Worldwide. Any last messages to the fans bago tayo umalis? Galingan nyo. Hindi. Okay lang yan. Okay lang maging fan. Pero mas maganda kung ikaw yung pinapanood kaysa ikaw yung nanonood. Any last messages or messages mo sa grupo mo ngayon na nakakasama mo ngayon? We're doing good. Business doing good. Masabi ko lang, kailangan magkalambo tayo lahat. O di kaya, gusto ko mag-meeting kami, naka-helicopter kami. Sa helipad. Sa helipad. Ganun. And Lamborat. Joke lang. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat dahil sa event, mag-subscribe kayo. Lahat ng mga umabot dito sa pinakadulo ng podcast natin, like and subscribe. Follow the artist Follow the artist. Lahat na ipapop natin lahat dito yung mga socials ni Ghost. And wag kayo mahiya na mag-message kay Ghost. If you think na may tira kayo, bigyan nyo naman na maganda. Kumbaga, wag kayo magbigay ng bara-bara lang. Kasi, top of the food chain na Sabi ni YB? Wag kayo magbigay ng tapon kay Ghost kasi tatapon niya yan. Omsim. Again. Wait lang. Top of the food chain na yan. Sa top of the food chain, kung magagalingan nyo na kung magbibigay kayo pinakamaganda na and hindi nyo alam. Malay mo, makatrabaho mo pa si Ghost. Malay mo, makatrabaho pa yung buong grupo. Yun talaga yun. Maraming salamat, men. And again, this is Dial 7, Dial Nevin for the artist, by the artist. Maraming salamat. Peace. Ingat kayo. If you fucks with the podcast, subscribe tayo, like and share. Available tayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. And if you wanna grow with the community, available yung mga merch natin. Bye now. Maraming salamat.